Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 121 hanggang 27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang biglaang sigaw ni Jack ay naging sanhi ng mga taong nakakubli sa isang sulok sa labas ng patio upang hindi na makapagtago, at sa gayon ay lumabas na lamang sila sa bukas. Bahagyang kumunat ang noo ni Ray. Nanatiling tahimik ang ekspresyon ni Alvin na para bang hindi ito ang hindi inaasahan sa kanya. Sinusubaybayan niyo akong dalawa. Nang makita silang dalawa, nagalit si Kiana kaya bahagyang namutla ang kanyang mukha. Kiana, ito ang utos ng Patriarch. Ang dalawang kabataang Driscoll clan ay may matiwasay na ekspresyon. Huminga ng malalim si Kiana at hindi pinansin ang dalawa bago tumingin kina Alvin at Ray. Kaibigan kayo ng kapatid ko pareho. Pero pumunta ang kapatid ko sa Iron Blood City at hindi pa bumabalik. Nagkatinginan sina Alvin at Ray na may mapait na ngiti sa gilid ng kanilang mga bibig. Hindi nila talaga matiis na ibalita kay Kiana ang tungkol kay Chendong. Ngunit alam nila na malalaman ni Kiana sa madaling panahon. Kiana, ito ang sulat na iniwan ng iyong kapatid para sa iyo. Binawi ni Alvin ang kalooban ni Chendong at ipinasa ito kay Kiana. Ang mukha ni Kiana ay namumutla nang matanggap niya ang sulat ng may nanginginig na mga kamay, tila may napagtanto sa pagbukas at pagbabasa nito. Hindi namamalayan, nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata na parang talon. Kuya! Sabi ko na sa'yo delikado ang training ng Genius Camp. Bakit hindi ka nakinig? Paano ako mabubuhay kung wala ka? Patay na si Chendong. Ang mga mag-aaral ng dalawang binata ng Driscoll clan ay humihigpit. Nakikiramay ka sa amin. Inaliw siya nina Alvin at Ray. Bahagyang nanginig at nanginginig ang maselang figure ni Kiana bago tuluyang nagtanong, ikaw si Kuya Alvin? Oo. Tumango si Alvin. Sabi ng kuya ko, pakinggan kita simula ngayon. Umiiyak si Kiana habang nagsasalita. Nagpunta kami ngayon para ilayo ka sa Driscoll clan. Ito rin ang hiling ng kapatid mo. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ayon sa kasunduan sa pagitan niya at ng ating Driscoll clan, dahil patay na siya at hindi na niya makuha ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy. Kung gayon dapat sundin ni Kiana ang mga kaayusan ng ating Driscoll clan at pakasalan ng young master ng clan, at sa gayon ay pag-isahin ang ating dalawang angkan sa kasal. Walang sino man ang makakaalis sa kanya. Ang dalawang binata ng Driscoll clan ay humakbang pasulong at mariing tinitigan ang tatlo ni Alvin. Walang makakapidyo sa akin na kunin siya. Ngumisi si Alvin na may dominanteng ekspresyon. Whoosh! Si Ray ay mas prangka habang siya ay direktang humakbang pasulong bago ang kanyang figure ay humina. Dimensyon ng manggas. Pinisil ni Ray ang kanyang manggas na puno ng origin energy at direktang pinasabog ang dalawang binata ng Driscoll clan. FK off. Habang papunta dito, nalaman ni Ray ang hindi natupad na hiling ni Chendong mula kay Alvin. Hindi hinanggad ni Chendong na ang kanyang kapatid na babae ay maging kasangkapan ng Driscoll clan upang pagsamahin ang kanilang angkan sa Chen clan sa kasal. At ito mismo ang dahilan kung bakit siya sumali sa Genius Camp. Lahat ng ginawa ni Chendong ay para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Ang testamento na isinulat niya kay Alvin ay para hilingin kay Alvin na tulungan siyang iligtas ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng paglalayo sa kanya sa Driscoll clan at pagbibigay sa kanya ng matatag na buhay. Ika-4 na antas ng core formation stage. Ang mga ekspresyon ng dalawang binata ng Driscoll clan ay naging malungkot nang mapansin nila ang anim na sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ni Ray. Nagtinginan sila sa isa't isa at umalis sa isang malungkot na estado. Impake mo na ang mga gamit mo at umalis ka na sa amin. Ngumiti si Alvin kay Kiana. Tumango si Kiana habang ang kanyang mga luha ay hindi mapigil ang bumuhos, ngunit nang maisip niya ang isinulat ni Chendong sa loob ng kanyang kalooban, pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagpahayag ng malakas at matatag na ekspresyon. Gusto niyang maging matatag at huwag pabayaan ang kanyang kuya. Tutulungan kita. Sinundan ni Ray si Kiana sa kanyang silid. Sa tulong ni Ray, hindi nagtagal ay naimpake na ni Kiana ang lahat ng kanyang gamit.
Nanguna si Alvin kung saan sumunod si Jack sa likuran niya at sumunod naman sina Ray at Kiana mula sa likuran. Ang grupo ng apat ay naglakad patungo sa exit ng Driscoll Clan Estate, ngunit pagdating nila sa main door, tatlong figure ang nakatayo doon na parang mga guardian ng daan. Ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang dalawa pa ay matatandang lalaki. Patriarch. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, namutla ang mukha ni Kiana. Kiana, bibigyan kita ng pagkakataon. Manatili ka at hahayaan ko silang umalis. Kung hindi mo gagawin, tiyak na mamamatay sila. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang ay kumislap na may bakas ng malamig na liwanag. Namutla ang mukha ni Kiana at nagpumiglas siya saglit bago tuluyang tumingin kina Alvin at Ray. Salamat sa pag-aalaga sa aking nakatatandang kapatid. Umalis ka nang wala ako. Matapos lumitaw ang patriarch at ang dalawang matanda, napagtanto niya na imposibleng kunin siya ni Alvin. Sa ganang kanya, sina Alvin at Ray ay mga kaibigan ng kanyang kuya, at sa gayon ay ayaw niyang idewit sila. Sa puso niya, handa siyang mamatay. Kapag nakaalis na sina Alvin at Ray, pipiliin niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Wala na rito ang kanyang kapatid, kaya wala siyang kaugnayan sa mundong ito. Kuya, sasamahan kita sa lalong madaling panahon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ang bastos na alagad ng Chen clan na iyon. Ang puso ni Kiana ay kumikislap na may bahid ng kalungkutan. Bumaba ang mukha ni Ray habang ang kanyang malamig at walang pakialam na tingin ay bumaba sa patriarch ng Driscoll clan. Ako ang apo ng kataas-taasang elder ng Dolan clan ng Nag-Allen City. Kung may sense ka, bilasan mo at sumigaw. Dolan clan ng Nag-Allen City. Nagsimulang tumawa ang Driscoll clan patriarch. Hindi ito ang lugar para sa clan ng iyong Nag-Allen City na makialam sa mga gawain ng ating Driscoll clan. Mga matatanda, tingnan ang ating mga bisita. Oo. Kaagad, gumalaw ang dalawang elder na nakatayo sa likod ng patriarch, diretsyong kumikislap patungo kina Alvin, Ray at Jack. Sa itaas ng bawat isa sa dalawang matandang lalaki, lumitaw ang 20 sinaunang mammoth silhouette. Unang antas ng origin core stage. Nag-iba ang mga ekspresyon ni Ray. Jack. Sa wakas ay nagsalita si Alvin, at ang kanyang boses ay walang katumbas na malamig at walang malasakit. Humph. Dalawang first-level core formation martial artists ang nangahas na maging mapangahas sa harap ng liege ko. FK off. Malamig na umungol si Jack habang mabilis siyang sumulong, pinasabog ang dalawang elder ng Driscoll clan ng bawat isa at naging dahilan upang sila ay malamigan pagkatapos bumagsak sa lupa. Sa itaas ng Jack, 40 sinaunang mammoth na silhouette ang kumikislap bago naglaho. Ikatlong antas ng origin core stage. Ang ekspresyon ng Driscoll clan patriarch ay naging malungkot, at ang kanyang tingin ay napuno ng malamig na kabangisan habang siya ay naglalakad palabas ng may malalaking hakbang. Sa itaas niya, lumitaw din ang 40 sinaunang mammoth silhouette. Ignore Auntie. Naging malamig ang ekspresyon ni Alvin. Jack, pailay mo siya. Yes, my liege. Lumipat si Jack, ngunit tila siya ay ganap na lumipat mula sa isang punto patungo sa isa pa sa isang hakbang lamang. Earth Heaven Warp. Whoosh. Lumiwanag ang isang berdeng liwanag ng espada at pagkatapos ay isang matinis na sigaw ang narinig. Ang patriarch ng Driscoll clan ay lumuhad sa lupa bago bumagsak ang kanyang buong katawan sa lupa dahil ang kanyang katawan ay nawala ng lahat ng suporta. Nagspray ang dugo mula sa 4 na paa niya. Naputol ang litid sa magkabilang kamay at binti niya. Habang ang patriarch ng Driscoll clan ay nakadapa, itinaas niya ang kanyang ulo upang makita ang 49 na sinaunang mammoth na silhouette na kumikislap sa itaas ng Jack bago nawala sa halos parehong sandali. Sabi niya, na may nanginginig na boses, 7. Grade 7 Spirit Weapon. Sa huli, ang Driscoll clan patriarch ay nawala ng masyadong maraming dugo at nawala ng malay. Patriarch. Ang dalawang kabataang Driscoll clan na nagpunta upang maghatid ng balita kanina ay nakatayo sa malapit, at nang makita nila ang eksenang ito, natakot sila hanggang sa puntong nanginginig ang kanilang mga binti at ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang malamig na tingin ni Alvin ay dumaan sa kanilang dalawa. I already said this earlier, no one can stop me from taking her away. Let's go.
Pagkatapos lamang umalis ng grupo ni Alvin sa Driscoll Clan Estate ay sa wakas ay nakapag-react na ang dalawang kabataang Driscoll Clan. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga tainga sa nangingibabaw na mga salita ng kabataang nakadamit ng violet, walang makakapigil sa akin na kunin siya. Nang marinig nila ito sa unang pagkakataon, naisip nila na ang kabataan ay mayabang at mayabang, ngunit ngayon ay tila ang kabataan ay talagang may tiwala. Sa labas ng Driscoll Clan Estate, sumakay si Alvin sa kanyang kabayo. Si Ray, sa kabilang banda, ay hinayla si Kiana paakyat sa kanyang kabayo. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso habang tumatakbo. Ang pagkakita nito ay nagdulot ng pagkislap ng ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin, dahil matagal na niyang napansin ang titig ni Ray na may kakaibang liwanag. Mukhang may nararamdaman si Ray para kay Kiana. Mas mabuti sa ganitong paraan, dahil kahit papaano ay may taong maaasahan si Kiana. Kung alam ni Chendong sa kabilang buhay, sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng maluwag. Sa daan, ni minsan ay hindi umalis ang tingin ni Ray kay Jack. Hindi siya malinaw sa background ni Jack. Ang alam lang niya ay simula nang umalis sila sa Iron Blood City, itong nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng maskara na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha ay palaging sinusundan si Alvin at tinawag pa niya si Alvin bilang kanyang liege. Sa sandaling napansin ni Jack ang dalawang binata ng Driscoll Clan, nalaman ni Ray kung paanong si Jack ay hindi simpleng tao. At nang si Jack ay gumamit ng lakas ng ikatlong antas ng Origin Core Stage at nag-withdraw pa ng isang Grade 7 Spirit Weapon sa ere, siya ay lubos na natulala. Ang Jack na ito ay talagang may special ring. Para naman sa Grade 7 Spirit Weapon. Kahit na ang kanyang lolo, ang Dolan Clan Supreme Elder, na isang buhay sa Nascent Soul Stage, ay hindi nagtataglay nito. Alvin, siya. Hinayla ni Ray ang kanyang kabayo palapit kay Alvin bago nagtanong sa mahinang boses. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, siya ang aking lingkod. Lingkod. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Ray. Maging si Kiana, na hindi pa natutuyo ang mga luha, ay tila nakalimutan saglit ang kanyang kalungkutan at may nagtatakang ekspresyon. Ang taong ito na ang lakas ay mas malakas pa sa Driscoll Clan Patriarch ay talagang lingkod ni Alvin. Sino ba itong kaibigan ng mga kapatid niya? Bahagyang nanginig ang kanyang puso. Si Alvin ay medyo nasiyahan sa lakas na nabawi ni Jack sa kasalukuyan, at batay sa kasalukuyang mga pangyayari, kapag ang nakapagpapagaling na lakas ng pangalawang Spirit Cleansing Pill ay nagpakita ng isang buwan mula ngayon, dapat na mabawi ni Jack ang kanyang lakas hanggang sa ikapitong antas man lang ng Origin Core Stage. Sa loob ng 2 buwan, kapag ang pangatlong Spirit Cleansing Pill's medicinal strength ay nagpakita, ito ay sapat na para sa lakas ni Jack na makabawi sa Nascent Soul Stage. Kung tungkol kay Alvin, ang kasalukuyang Jack ay parang isang matalim na talam sa kanyang kamay. Ang sino mang maglakas loob na hamarang sa kanyang daan ay tiyak na mamamatay sa ilalim ng kanyang matalas na talam. Ang mga tingin ni Ray ay komplikado, dahil hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Bakit may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tao? Hindi pa banggitin ang likas na talento ni Alvin na higit sa kanya, ngayon maging ang kanyang lingkod ay isang pag-iral sa Origin Core Stage. Nagdulot ito ng bahagyang pagkabalisa kay Ray. Hindi nagtagal, nagawa niyang tanggapin ang bagay na iyon. Sa ganang kanya, si Alvin ay isang kakaiba at hindi maaaring tingnan mula sa pananaw ng isang normal na tao. Matapos ang kalahating buwang paglalakbay, sa wakas ay humarap ang Nag-Allen City sa grupo ni Alvin. Nakauwi na ako. Nanginginig ang puso ni Alvin. Nanay, nakauwi na ako. Kelly, uwi na ako. Little Megan, nakauwi na ako. Ang mga mata ni Ray ay kumikislap sa kinangdi ng pananabik. Napatingin si Alvin kay Ray habang nagtanong, Ray, ikaw na ang bahala kay Kiana mula ngayon. Paano na? Walang problema. Tumango si Ray. Sumulyap si Alvin kay Kiana at bahagyang ngumiti. Little Kiana, si Ray ay isang taong karapat-dapat para sa iyo na umasa. Naniniwala ako na aalagaan ka niya ng mabuti at bibigyan ka ng walang pakialam na buhay. Pagkatapos ng kalahating buwan, medyo naka-recover na si Kiana.
Nang marinig ang mga salita ni Alvin, na may nakatagong kahulugan, ay naging sanhi ng bahagyang pamumula ng kanyang mukha, at siya ay nawala na masabi habang siya ay tumango. Oo, Kuya Alvin. Ray. Tumingin si Alvin kay Ray na may seryosong ekspresyon. Mula sa sandaling ipinagkatiwala sa akin ni Chendong ang pangangalaga ni Kiana, kinuha ko na siya bilang sarili kong kapatid. Ngayon ay ibibigay ko na siya sa iyo, at talagang hindi kita bibitawan kung hahayaan mo siyang magdusa ng anumang kawalang katarungan. Huwag kang mag-alala. Tumango si Ray na may seryosong ekspresyon at kumislap ang kanyang mga mata na may bahid ng pasasalamat. Alam niyang matagal nang napag-isipan ni Alvin ang kanyang mga iniisip at tinutulungan siya. 122. Pagkatapos maghiwalay ng landas kina Ray at Kiana, si Alvin ay naghagis ng pilak kay Jack at pinaponte siya upang manatili sa isang inn, pagkatapos ay bumalik siya sa Lysander Clan Estate ng mag-isa. Alvin. Sa kanyang paglalakbay, lahat ng mga disipulo ng Lysander Clan na nakakita sa kanya ay tila nakakita ng multo. Nakabalik na si Alvin. O Diyos ko! Bumalik talaga siya mula sa Demonic Genius Camp. Ang buong Lysander Clan Estate ay hinalo ng ilang oras. Ang usapin ng pagpasok ni Alvin sa Genius Camp ng Iron Blood Army ay matagal nang kumalat sa buong Lysander Clan, at kaya maraming tao ang may kaalaman tungkol dito. Gayunpaman, hindi nila akalain na makakabalik ng buhay si Alvin. Alam nilang lahat kung ano ang kinakatawan ng pagbabalik na buhay. Nangangahulugan ito na nakuha ni Alvin ang mga kwalipikasyon para makapasok sa Paladin Academy. Ang Paladin Academy ang pinakasagradong pag-iral sa buong Crimson Sky Kingdom, at sa bawat disipulo ng Lysander Clan, ito ay isang bagay na hindi maabot. Ngunit ngayon ang kanilang Lysander Clan ay mayroon talagang isang taong nakakuha ng kwalipikasyon para makapasok sa Paladin Academy. Ito ay walang alinlangan na isang balita na lubos na nagbigay inspirasyon sa kanila. Sa tahimik na patio, isang matikas at magandang dalaga ang naglilinang ng espada. Ang talim ng kanyang espada ay kumikislap habang ang mga hibla ng nagyayelong malamig na aura ay lumabas mula sa talam. Biglang isinuot ng dalaga ang kanyang espada at tumayo bago tumingin sa dalawang maliliit na sawa na nakapulupot sa kanyang palso. Bumantong hininga siya bago sinabing, 1 taon at 1 buwan nang wala si Young Master. Bakit hindi pa siya bumabalik? Little Black? Little White? Nami-miss niyo ba siya? Hindi nila ako nami-miss gaya ng ginagawa ng Kelly ko. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tenga ng dalaga, dahilan para manginig ang kanyang maselang anyo ng dahan-dahan nitong iikot ang kanyang katawan. Malaki na ang Kelly ko. Tinitigan ni Alvin ang payat at matikas na batang babae na ngayon ay tumangkad ng bahagya, at ang ilan sa pagiging bata sa kanyang mukha ay bahagyang nabura. Wala nang mas nakakamangha kaysa sa kung gaano kabilis ang pagbabago ng hitsura ng isang babae habang siya ay lumalaki. Young Master. Bahagyang namula ang mga mata ng dalaga. Sa sandaling ito, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa anumang formalidad habang mabilis at maganda ang kanyang pagmamadali patungo kay Alvin. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga braso at hinayla ang batang babae sa kanyang yakap. Nalanghap niya ang sariwang halimuyak sa buhok ng dalaga habang sinasabi, sa malumanay na tono, Kelly, I'm back. Tumango ang dalaga, ayaw umalis sa yakap ni Alvin kahit lumipas na ang mahabang panahon. Siya ay lubos na umaasa na ang sandaling ito ay magiging walang hanggan. Creak! Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng kalapit na silid. Alvin, bumalik ka na. Mabagal na lumabas ang isang magandang babae na mababakas sa mukha ang saya. Isang bakas ng pananabik ang sumilay sa kanyang malinaw na mga mata. Nay, bumalik na ako. Nang tingnan ni Alvin ang babae, ang kanyang mga mata ay naglabas ng banayad na daloy ng liwanag. Nahihiya ang dalaga kaya umalis siya sa yakap ni Alvin. Maria. Madam. Silly girl, anong ikinahihiya mo? Napailing si Rosa na may ngiti. Oo, Kelly, ikaw ang aking mapapangasawa. Kaya ano ang dapat ikahiya? Tanong ni Alvin. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang kanyang ina ay hindi nakaranas ng anumang malaking pagbabago at maganda pa rin siya gaya ng dati, hindi man lang nagpapakita na siya ay ina ng isang 17 taong gulang na kabataan. Bastos.
Biglang may tuwang-tuwa na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng courtyard. Lumingon si Alvin at sa isang sulyap ay napansin ang mainit na figure na humahanggaw sa kanya. Dumiretso siya sa yakap nito at sinimulang hampasin ang dibdib nito. Bastos ka! Bumalik ka pero hindi mo ako pinuntahan. Kung hindi lang dahil nabalitaan ko ang pagbabalik mo mula sa iba, hindi ko nalaman na nakabalik ka na. Munting Megan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli silang magkita. Lalong naging mature si Megan at walang tigil na naglalabas ng kanyang alindog na naging dahilan upang mag-react ang nakababatang kapatid ni Alvin na natutulog ng mahigit 1 taon. Naramdaman din ito ni Megan at namula ang kanyang mukha. Ngayon lang niya napagtanto na nasa tabi lang nila sina Kelly at Rosa, kaya nagmamadali siyang umalis sa yakap ni Alvin. Tita Rosa, Little Sister Kelly. Binati ni Megan sina Kelly at Rosa at nahihiya siya hanggang sa gusto niyang maghukay ng butas at magtago sa loob nito. Alvin, nagugutom ka ba pagkatapos ng buong araw na paglalakbay? Pupunta si nanay upang maghanda ng pagkain para sa iyo. Pumasok si Rosa sa kusina at sinimulan ang kanyang trabaho. Sumunod naman si Kelly. Samantala, tumingin si Megan kay Alvin. Ikaw ba? Tingnan mo si Lolo, tama. Pinutol ni Alvin si Megan na parang nakikita niya ang iniisip ni Megan. Bahagyang tumango si Megan. Siyempre kailangan ko siyang puntahan. Mahigit 1 taon na akong hindi umuwi at nami-miss ko na rin si Lolo. Isa pa, akin ka na, kaya natural na magiging anak ako sa lolo sa iyo. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Megan at kinurot ang gitna ng palad niya. Hindi sigurado si Alvin kung nakakakita ba siya ng mga bagay o hindi, ngunit nang makita siya ni Delphine, nakahinga siya ng maluwag na parang isang malaking pasanin ang pinakawalan sa kanyang puso. Nag-aalala kaya siya na may mangyari kay Alvin sa pagsasanay ng Genius Camp. Hindi ipinagpatuloy ni Alvin ang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Lolo. Ngumiti si Alvin sa matanda. Buti naman at nakabalik ka. Ano ang plano mo sa hinaharap? Tanong ni Delphine. Samantala, napansin ni Alvin na ang mga mata ni Delphine ay may dagdag na pakiramdam ng pag-asa. Lolo, handa na akong umalis sa loob ng ilang araw. This time I'm planning to bring my mom, Kelly, and little Megan to the Imperial City with me. Lolo, bakit hindi mo kami sundan? Nagsalita si Alvin tungkol sa kanyang mga plano. Tulad ng sinabi ni Commander Heron, kung gusto niyang gumamit ng bagon at dalhin ang kanyang pamilya sa Imperial City, mangangailangan ito ng malapit sa 1 taon na oras ng paglalakbay dahil sa lahat ng mga rest stop sa daan. Dahil dito, hindi niya binalak na manatili ng matagal pagkabalik nitong oras na ito. I'm not going. I'll spend the rest of my life in the Lysander clan. Umiling ang matanda. Nagpout si Megan at sinabi, sa isang layaw na paraan, Lolo, kung hindi ka pupunta, hindi rin ako pupunta. Megan, malaki na kayo ngayon at hindi na ang maliit na babae noong una. Naniniwala si Lolo na magiging mabuti si Alvin sa iyo. Kahit na umalis ka ngayon, hindi ka ba makakabalik at makita ang lolo mo kapag libre ka na? Huwag kang mag-alala, hindi pa gaano katanda si Lolo kaya kailangan ko nang maghintay sa akin. Puno ng magiliw na pagmamahal ang mukha ng matanda. Lolo. Bahagyang namumula ang mga mata ni Megan. Hindi nawala ang tingin ni Alvin sa mukha ng matanda. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Lolo, sabay na tayong maghapunan, sabi ni Alvin sa matanda habang sinusulyapan niya ang madilim na kalangitan. Sige, kakain ako sa bahay mo mamayang gabi. Tawa ng tawa ang matanda. Sakto lang na sandali para tanungin kita tungkol sa pagsasanay ng Iron Blood Army's Genius Camp. Curious talaga ako tungkol dito. Ang hapunan ngayong gabi ay kakaibang abala sa ingay at kaguluhan. Interesado ang matanda sa Genius Camp, at interesado rin sina Kelly, Megan, at Rosa. Bukod sa ilan sa mga mas mapanganib na pangyayari, sinabi sa kanila ni Alvin ang tungkol sa karamihan ng mga bagay na nangyari sa kanyang taon sa Genius Camp. Napabuntong hininga si Alvin nang magsalita siya tungkol sa pagkamatay ni na Quinten at Chendong.
Ang buhay ng isang tao sa kalaunan ay magwawakas, at sa gayon ang buhay ng isang tao ay hindi kailanman mawawala ng mga paghihiwalay. Kailangan mong lampasan ang lahat ng ito. At saka, tinulungan mo na si Chendong na matupad ang kanyang mga hiling, kaya dapat niyang mahanap ang kanyang kapayapaan, pag-aliw ng matanda. Nakaranas siya ng maraming pagbabago sa buhay, at sa gayon ay may karapatang magsalita tungkol sa bagay na iyon. Huwag kang mag-alala, Lolo, nakita ko na ang lahat ng ito. Tumango si Alvin. 78 katao ang pumasa sa unang pagsubok sa Genius Camp ngunit 7 lamang ang nakaligtas. Ang Demonic Genius Camp ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Napabuntong hininga si Megan. Nay, mag-impake na kayo ni Kelly sa susunod na 2 araw. Napagpasyahan kong umalis papuntang Imperial City 3 araw mula ngayon, sabi ni Alvin kay Rosa matapos ang kanilang hapunan at pinaalis si Megan at ang matanda. Tumango si Rosa. Matagal na niyang pinaghandaan ito at hindi na nagulat. Kasunod nito, sinimulan ni Alvin na asarin ang 2 maliliit na sawa. Little Black, Little White, it's been a year. Nadagdagan na ba ang strengths mo? You could not have stayed at the same strength, right? Mukhang naintindihan ng 2 maliliit na sawa ang sinabi ni Alvin, habang itinataas nila ang kanilang maliliit na ulo at tumango kay Alvin. Samantala, napansin ni Alvin na ang mga sungay sa ulo ni Little Black at Little White ay halos lumabas na. Mukhang nag-improve na kayong 2. Mahuhulaan ni Alvin ang pagtaas ng kanilang lakas mula lamang sa mga pagbabago sa kanilang mga katawan. Ang pagtaas ng lakas ng isang mabangis na hayop ay kadalasang sinasamahan ng pagbabago sa mga pisikal na katangian nito, at ito ay mula sa karanasan ng Rebirth Martial Emperor. Sa madaling araw kinabukasan, katatapos lang ni Alvin ng kanyang almusal nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Patriarch Aurelio. Alvin, binabati kita. Makinang nangiti ang mukha ni Aurelio habang nagsasalita siya. Salamat, Patriarch. Bahagyang ngumiti si Alvin habang sumagot. Ito ay isang maliit na token mula sa Lysander clan. Sana pagdating mo sa Paladin Academy, hindi mo makalimutan na miyembro ka rin ng Lysander clan, sabi ni Aurelio habang ipinapasa niya ang isang malaking tumpok ng pilak kay Alvin. Patriarch, hindi ako isang tao na nakakalimutan ang kanyang mga ugat. Talagang hindi mo kailangang maging magalang. Bagamat nagsalita si Alvin sa ganitong paraan, iniunat pa rin niya ang kanyang kamay at tinanggap ang pilak, na tinatansya niyang hindi bababa sa 2 milyong pilak. Natural na nauunawaan niya ang mga iniisip ni Aurelio, na susubukan at ipanalo siya sa mga unang yugto at iparamdam sa kanya na siya ay bahagi ng Lysander clan. Sa ganitong paraan, kung siya ay makakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa hinaharap, ang Lysander clan ay makikinabang din dito. Ang perang ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa iyo sa sandaling ito. Sa hinaharap ay malamang nawala ito. Napabuntong hininga si Aurelio. Walang pangkaraniwang tao ang nagtapos sa Paladin Academy. Bawat isa sa kanila ay isang mahusay na figure, at kahit na hindi sila naging matagumpay, magkakaroon pa rin sila ng mataas na posisyon. Sa oras na iyon, ang katayuan ni Alvin ay malayo sa isang bagay na maihahambing sa isang patriarch na tulad niya. Kahit ano paman, kailangan ko pa ring pasalamatan si Patriarch para sa napapanahong tulong sa aking mga pangangailangan sa paglalakbay, nakangiting sabi ni Alvin. Kailan mo balak umalis papuntang Imperial City? Tanong ni Aurelio. Plano kong umalis kinabukasan, sabi ni Alvin. So nagmamadali. Nagulat si Aurelio. Kung ako lang ang nagpapatakbo ng aking kabayo sa Imperial City, sapat na ang ilang buwan, ngunit sa pagkakataong ito ay isasama ko ang aking ina, kaya maglalakbay ako gamit ang isang bagon, patuloy ni Alvin. Kung gayon, ipaubaya sa akin ang kariton, sabi ni Aurelio. Kung gayon mayroon kang pasasalamat, Patriarch. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Siya ay nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos paalisin si Aurelio, umalis si Alvin sa Lysander Clan Estate at pumunta sa tindahan ng gamot para hanapin si Robert. Anak, nakabalik ka ng buhay sa wakas, panunuyan ni Robert.
Sa tingin ko ay inaabangan mo ako na hindi na ako makakabalik ng buhay, tama? Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Robert. Kailan ka naghahanda para umalis? Tinanong ni Robert ang parehong tanong ni Aurelio. Napangiti si Alvin habang sinabi niya, tiyak na naparito ako para sabihin sa iyo ang tungkol dito. Plano kong umalis kinabukasan. Dahil aalis ka, siguradong isasama mo ang babaeng iyon. Paano ang 6 Treasures Body Tempering Liquid? Tumingin si Robert kay Alvin na may nagbabagang tingin. How about you sell the medicinal formula to me? Hindi binibenta. Sumagot si Alvin sa isang diretsong paraan. Bagamat matagal na niyang inaasahan ang sagot na ito, hindi pa rin mapigilan ni Robert ang kanyang sarili na tumawa ng mapait. 123 ang puot ni Alvin. Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, Lucas. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Alvin ay nagpaningning ng mga mata ni Robert. Hindi ko maaaring ibenta sa iyo ang formula ng gamot, ngunit maaari kitang turuan. Gayunpaman, kailangan mong tiyakin na makukuha ko ang parehong halaga ng bahagi ng kita tulad ng dati. Bukod pa riyan, hindi mo ito maaaring ituro sa iba. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Robert. Pagkatapos makaramdam ng kasiya siyang pagkagulat, nagtanong si Robert, sa pabirong paraan, hindi ka ba natatakot na papatayin kita pagkatapos kung makuha ang medicinal formula? Ngunit papayag ka ba na gawin ito? Marami pang magagandang bagay sa aking pag-aari. Sino ang nakakaalam, maaari pa nga tayong magkaroon ng isa pang pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Matalino kang tao, at sa gayon ay dapat maunawaan kung gaano katanga ang pumatay ng isang gansa na nangangitlog ng ginto. Nakangiti si Alvin habang nagsasalita. Ikaw ay isang tuso maliit na Zorro. Galit na sabi ni Robert. Binawi ni Alvin ang medicinal formula na inihanda niya kanina at hinayaan si Robert na isaulo ito bago nag-apoy ng isang strand ng pale fire at sinunog ang formula upang maging abo. Ikaw. Kailan ka naging alchemist? Ang pagkakita ng pale fire sa kamay ni Alvin ay naging sanhi ng pagkatulala ni Robert dahil hindi niya alam na si Alvin ay isang alchemist. Binawi ni Alvin ang grade 9 alchemist crest na ibinigay ng Alchemist Guild at ini-flash ito sa harap ni Robert, pagkatapos ay lumabas siya sa tindahan ng gamot sa ilalim ng natigilan na tingin ni Robert. Ilang sikreto pa ba ng batang ito? Biglang naramdaman ni Robert na talagang hindi na niya makita ang kabataan habang lumilipas ang panahon. Pagkatapos umalis sa tindahan ng gamot, bumalik si Alvin sa Lysander Clan Estate. Kakapasok pa lamang niya sa looban ng kanyang bahay ay narinig niya ang isang nag-aalalang boses na umalangaw-ngaw mula sa loob. Bagamat hindi niya matukoy ang eksaktong usapan, nagawa pa rin niyang makilala ang may-ari ng boses. Little Fatty Dan. Anong ginagawa ng batang yan dito? Di kaya inirekomende siya sa main clan ng Branch family. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin habang naglalakad siya. Gayunpaman, ang malungkot na kapaligiran sa looban ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng kaseryosohan. Boss! Nabalisa ang ekspresyon ni Little Fatty nang mapansin niyang bumalik na si Alvin. Dan, may nangyari ba? Napansin ni Alvin na ang ekspresyon ng kanyang ina ay hindi maganda tingnan at mahinang napagtanto na maaaring may nangyari. Nanginginig ang chubby na mukha ni Little Fatty habang sinasabi, na may agitated voice, Boss, the Grand Elder is dead. Ang Grand Elder na binanggit ni Little Fatty ay halatang si Grand Elder Highland mula sa Fresh Breeze Town Branch family. Ano? Nadistorbo ang mukha ni Alvin at gumalaw ang kanyang mga kamay para hawakan ang balikat ni Little Fatty. Anong nangyari? Paano namatay ang Grand Elder? Siya ay lubos na pamilyar sa kasalukuyang kalagayan ng Grand Elder dahil tinulungan niya ang Grand Elder na alisin ang kanyang mga nakatagong pinsala noon. Ito ay higit pa sa sapat para sa Grand Elder na mabuhay ng higit sa 10 taon sa kanyang kasalukuyang paglilinang. Kaya, mayroon lamang isang posibilidad. Ang Grand Elder ay pinatay ng isang tao. Boss, ito ay ang Fade Clan. Isang matandang kambing ng Fade Clan ang bumalik at pinilit ang Grand Elder na ibigay ang medicinal formula ng 6 Treasures Body Tempering Liquid.
Mas gugustuhin ni Grand Elder na mamatay kaysa sumuko, kaya siya ang pinatay niya. Labis na nabalisa ang kalooban ni Little Fatty habang nagsasalita siya. Huminga ng malalim si Alvin at nagtanong, Fade Family. Ang Fade Family muli. Ano ang antas ng pagtatanim ng matandang kambing na iyon? Para siyang second level origin core powerhouse. Nang umatake siya dahil sa galit, 30 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Bahagyang lumubog ang mukha ni Little Fatty. Kung hindi lang siya natatakot sa katotohanan na ang aming Lysander family ay ang pamilya ng Lysander clan ng Nag-Allen City, malamang nawala na ang aming Fresh Breeze Town Lysander family. Ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa pagkakataong ito ay upang makita kung ang Lysander clan ay handang maghiganti para sa Grand Elder, at kung ayaw nila noon, hahanapin ko ang aking lolo. Hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang Lysander clan. Sasamahan kita. Nanlamig ang mga mata ni Alvin at ang hangin sa paligid niya ay tila medyo lumamig din. Pero boss, ang matandang kambing na iyon ay nasa origin core stage. Medyo nag-aalangan si Little Fatty. So ano? Malamig na ungol ni Alvin. Ganap na natunaw ni Jack ang nakapagpapagaling na lakas ng pangalawang spirit cleansing pill, kaya ang kanyang cultivation ay nakabawi sa ika-9 na antas ng origin core stage. Ang matandang kambing ng Fade family ay isa lamang ikalawang antas ng origin core martial artist, ngunit kahit na siya ay nasa ika-9 na antas ng origin core stage, tiyak na mamamatay pa rin siya. Si Jack ay dating nasa void stage. Kahit na ang kanyang paglilinang ay kasalukuyang malayo sa dati, sa mga tuntunin ng karanasan, paano maihahambing sa kanya ang sinumang ordinaryong 9th level origin core martial artist? Bukod dito, kahit na baliwalain mo ang katotohanan ito, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa grade 7 spirit weapon na hawak niya, talagang walang martial artist sa ibaba ng nascent soul stage na magiging katapat ni Jack sa buong Crimson Sky Kingdom. Babalik ako saglit sa Fresh Breeze Town. Babalik ako bukas, para hindi ko na maantala ang mga biyahe natin. Sabihin mo sa akin si Kelly. Ipinalam ni Alvin ang kanyang ina bago hinawakan ang balikat ni Little Fatty at dinala siya habang papalabas siya ng Lysander clan estate. Ang tanging naramdaman ni Little Fatty ay isang nakakatakot na sipol ng hangin na patuloy na umiihip sa kanyang mga tainga, dahilan para matakot siya hanggang sa ang kanyang mabilog na mukha ay namutla. Nang iangat niya ang kanyang ulo at makita ang tanawin sa kalangitan sa itaas ng Alvin, nakaramdam siya ng ganap na pagkatulala. 9. Ang lakas ng siyam na sinaunang mammoth. Kailan pa naging malakas si boss? Mabangis na nilunok ni Little Fatty ang isang subo ng laway. Nang mapansin ni Little Fatty na huminto sa paggalaw si Alvin, sa kanya lang namalaya na may isang ina lumitaw sa kanyang harapan. Boss, bakit mo ako dinala dito? Naguguluhan ang ekspresyon ng mataba. Hintayin mo ako dito, sabi ni Alvin kay Little Fatty bago pumasok sa inn para hanapin si Jack. Sundan mo ako. Yes, my liege. Hindi nagtanong si Jack. Magalang siyang sumunod sa likod ni Alvin. Malinaw niyang naramdaman na ang boses ng kanyang liege ay labis na nalulumbay at halatang pinipigilan ang isang nakakagulat na galit. Siguro kung sinong kasawi ang palad na kaluluwa ang talagang nang-ahas na sakta ng aking liege. Pagkatapos umalis ni Alvin sa inn kasama si Jack, tinawag niya si Little Fatty kasama, bumili ng 3 kabayo, at direktang umalis, nagmamadali patungo sa Fresh Breeze Town. Boss, sino siya? Isang katulong na pinatawag mo. Bagamat nabigla si Little Fatty sa kasalukuyang lakas ni Alvin, halatang naramdaman niyang ang kasalukuyang Alvin ay talagang hindi katugma sa matandang kambing na iyon. Ngayong nakita niya si Jack, sa wakas ay naramdaman ni Little Fatty ang seguridad sa kanyang puso. Ako ang kanyang liege, mahinang sabi ni Alvin. Liege. Ang maliliit na mata ni Little Fatty ay naglabas ng pag-aalinlangan habang sinusukat niya si Jack at pinaandar ang kanyang kabayo pasulong. Sa ganang kanya, ang isang lingkod na maaaring mapasuko ni Alvin ay tiyak na walang lakas na higit pa kaysa kay Alvin. Boss, bakit hindi natin hanapin ang lolo ko? Tanong ni Little Fatty.
Magtiwala ka sa akin, sisipain kita sa iyong kabayo kapag nagsalita ka pa. Hinimok ni Alvin ang kanyang kabayo na lumapit kay Little Fatty habang nagsasalita siya. Boss, huwag. Namutla ang mukha ni Little Fatty dahil sa takot habang nagmamadaling inilabas ang letigo ng kabayo sa kanyang kamay. Pumunta ka. Ang grupo ng tatlo ay tumakbo sa kanilang mga kabayo papunta sa Fresh Breeze Town. Ang Fresh Breeze Town ay abala sa ingay at kaguluhan gaya ng dati, ang mga kalsada nito ay puno ng walang tigil na daloy ng mga tao at mga bagon. Gayunpaman, ang Lysander Family Estate ay tila bahagyang tahimik. Sa isang estado ng pagluluksa. Huminga ng malalim si Alvin nang pumasok siya sa Lysander Family Estate kasama sina Little Fatty at Jack. Kasalukuyang nagtitipon ang mga miyembro ng Lysander family sa morning hall. Pumasok si Alvin at sa isang sulyap ay nakita na si Patriarch Fredrin at ang lahat ng matatanda ay may mga mukha na puno ng kalungkutan habang sila ay nagsalitan sa pagsunog ng mga joss stick at magalang na yumuko sa altar. Ang anak na babae ng Grand Elder na ikinasal sa ibang pamilya ay bumalik na rin. Nakaluhod siya sa tabi ng kanyang mga anak habang umiiyak sa kalungkutan. Alvin. Hindi nagtagal, napansin ni Fredrin at ng mga elder ng Lysander family si Alvin. Bagamat dapat ay masaya sila sa kanyang pagbabalik, hindi nila magawang makaramdam ng saya. Ang Grand Elder ay namatay na. Ang pinakamalaking lakas ng pamilya Lysander ay bumagsak. Ano ang gagawin ng Lysander family mula ngayon? Patriarch, mga matatanda. Tumango si Alvin kay Fredrin at sa mga elder bago gumawa ng ilang hakbang pasulong, kumuha ng ilang joss sticks, at yumuko patungo sa memorial tablet ni Grand Elder Highland. Grand Elder, ibinigay mo ang buong buhay mo sa Lysander family at handa kang manatili dito sa Fresh Breeze Town sa halip na umakyat sa mundo. Siguradong nahirapan ka. Napatingin si Alvin sa memorial tablet ni Highland na may ekspresyon na tila bahagyang nabalisa. Bagamat hindi niya matagal na kilala si Highland, walang humpay na tinulungan siya ni Highland at pinahintulutan ang kanyang walang kabuluhang pag-uugali. Iniukit niya ang lahat ng ito ng malalim sa kanyang puso. Palagi siyang may paggalang at paggalang kay Highland. Grand Elder, huwag kang mag-alala. Maghihiganti ako para sa iyo. Pagkatapos ng araw na ito, at ang pamilya ng pangil ng Fresh Breeze Town ay titigil na sa pag-iral. Magalang na inilagay ni Alvin ang 3 joss stick sa garapon ng insenso. Ang sinabi ni Alvin sa bandang huli ay naging dahilan upang maantig si Fredrin at ang iba pang matatanda ng Lysander clan. Batay sa kanilang pag-unawa kay Alvin, hindi siya ang uri ng taong mahilig magyabang. Ngunit ano ang kanyang pinaniniwalaan? Jack, sumunod ka sa akin. Nanginig ang katawan ni Alvin bago ang siyam na sinaunang mammoth na silhouette ay namuo sa itaas niya. Spirit Serpent Movement Technique. Sa isang kisap mata, nawala si Alvin sa paningin ng lahat na naroroon sa bulwagan ng pagluluksa. Sumunod si Jack na parang anino sa likuran niya na may siyam na sinaunang mammoth na silhouette na lumilitaw din sa itaas niya. Ang lakas ng siyam na sinaunang mammoth. Alvin siya. Natulala si Fredrin. Kahit na siya, sa kanyang ika-6 na antas ng core formation cultivation, ay maaari lamang gumamit ng puwersa ng 8 sinaunang mammoth ng buong lakas. Ang mga matatanda ng Lysander clan ay natulala rin. Ang kasalukuyang Alvin ay ganap na nalampasan ang kanilang pinakamaligaw na imahinasyon. Patriarch, kahit na ang lakas ni Alvin ay malapit sa ika-7 antas ng core formation stage, ngunit hindi pa rin sapat para sa kanya na maging kalaban ng matandang kambing na iyon. Nagsalita ang isa sa mga elder ng Lysander family. Don't worry. Hindi ba lahat kayo nakakita na may kasama siyang iba? Malinaw na nagtiwala si Fredrin kay Alvin. Sa pagkakaalam niya, hindi kailanman nagawa ni Alvin ang anumang bagay na hindi niya pinagtitiwalaan. Hindi mahalaga kung ito ay ang labanan sa anak ni 7th Elder Lucas, si Kenji, o ang labanan sa tagapamahala ng pamilya Fang, si Gilier, pareho silang mga labanan na may mga wakas na lumampas sa inaasahan ng lahat. Patriarch, ito ay hindi pareho sa oras na ito. Ang Little Fatty Dan ay may nababalisa na ekspresyon.
Patriarch, hulaan ko na ang taong sumusunod kay boss ay may kultibasyon na katulad niya at hindi dapat maging tugma sa matandang kambing na iyon ng Fade Clan. Bakit? Natarante si Fredrin. Tiningnan din ni First Elder Thomas ang kanyang anak. Ano bang nangyayari? Bilasan mo magsalita ka. Ang taong iyon ay magalang na tinatawag si boss bilang kanyang liege at siya ay katulong ng amo. Sa tingin ba ninyo lahat na siya? May mapait na ngiti si Lysander Sian sa kanyang mukha. Hindi pa siya tapos magsalita bago naging malungkot ang mga ekspresyon ni Fredrin at ng mga elder ng Lysander clan. Tara na. Nanguna si Fredrin at lumabas sa bulwagan ng pagluluksa. Sumunod naman ang iba pang nakatataas sa Lysander family. Masyadong padalos-dalos ang batang Alvin na iyon. Bumaba ang ekspresyon ni Thomas. Akala ko pa nga na magiging malakas ang taong ibinalik niya para sugpuin ang matandang kambing na iyon ng pamilya Pangil. Hindi ko akalain na isa lang siyang utusan. Ang boses ni Fredrin ay puno ng pag-aalala. Bilasan mo. Kung huli na tayo, malamang nawala ng pagkakataong mabuhay si Alvin. Ngayon ang ating Lysander family ay lalaban sa madugong labanan sa Fade family at maghihiganti para sa Grand Elder. Walang pagsisisi, kahit sa kamatayan. Ibinigay ng Grand Elder ang kanyang buong buhay para sa pamilya. Ngayon ay oras na para sa halip ay gumawa tayo ng isang bagay para sa Grand Elder. Ang mga matatanda ng Lysander family ay labis na nabalisa. 124. Ang Fade Family Estate. Kabaligtaran sa estado ng pagluluksa ng pamilya Lysander, ang pamilya Fade ay pinalamutian ng mga parol at mataong may pananibik na parang bagong taon. Sa isang malaking bulwagan ng ari-arian ng pamilya Fang, isang matanda at payat na matandang lalaki ang nakaupo sa yulunan habang tinatamasan niya ang magalang na tingin ng mga matataas na Fade family. Second grandfather, tinulungan mo talaga ang Fade family na ilabas ang aming mga hinaing. Mula nang mawala ang Grand Elder, ang Lysander family at ang Colton family ay patuloy na pinipilit ang aming Fade family, at higit sa kalahati ng aming marketplace ay kinuha na nila. Ngayong nakabalik ka na, nabawi na namin ang lahat. Ang Fade family patriarch, si Arthur, ay may mukha na puno ng ngiti habang kinakausap niya ang matandang nakaupo sa yulunan. Ngayong patay na si Hylan, ang Lysander family ay ganap na naiwan na walang maasahan. Kapag natapos na naming ayusin ang property na kaka-reclaim pa lang namin, maaari na rin naming kunin ang marketplace ng Lysander family, sabi ng isa sa mga elder ng Fade family. Eksakto. Kung gagawin natin ito, sa tingin ko ay hindi maglalakas loob na magsalita ang Colton family. Pamilya Colton. Hehe. Gustong tulungan ng pamilyang Colton ang pamilyang Lysander, ngunit nang naranasan na nila ang lakas ng pangalawang ninuno, hindi ba sila natakot at tumingin habang ang Grand Elder ng Lysander family ay pinatay ng pangalawang ninuno? Hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit isang salita. Oo, natatandaan ko pa ang ekspresyon ng Grand Elder ng pamilyang Colto, si Kevin, noong mga oras na iyon. May gusto siyang gawin pero hindi siya nang ahas. Muntik na akong mamatay sa kakatawa. Ang mga matatanda ng pamilya Fade ay nambobola ang matandang nakaupo sa ulo. Nanlamig ang tingin ng matanda habang dahan-dahan niyang sinabi, kung ang Kevin na iyon ay nang ahas na kumilos, kung gayon ay pinatay ko na siya doon at pagkatapos. Gayunpaman, ang hindi makuha ang nakapagpapagaling na formula ng nakapagpapagaling na likidong iyon ay talagang isang malaking kawalan para sa aming pamilyang Pangil. Tumingin ang matandang lalaki kay Arthur at nagtanong, Arthur, may nakita ka bang lead kung saan nakuha ni Hylan ang formula ng gamot na iyon? Hindi. Umiling si Arthur. Gayunpaman, ang matitiyak ko ay nakuha niya ito minsan sa loob ng 2 taon na ito. Kahit na ang isang basurang disipulo na may ibang apelyido ng Lysander family ay nakamit ang mahusay na paglaki dahil sa medicinal liquid na iyon, at ang disipulong iyon sa huli ay naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng aming Fade family. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang munting bastos na iyon ay napunta sa Lysander family main clan, kung hindi, tiyak na mas masahol pa ang buhay ko kaysa kamatayan para sa kanya. Nang matapos magsalita si Arthur, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata.
Narinig ko na siya dati. Dapat mamatay na talaga ang munting bastard na yon. Nanlamig ang tingin ng matanda at nagbuga ng malamig na liwanag. Patriarch, Patriarch. Sa sandaling ito, isang figure na nasa isang malungkot na kalagayan ang sumugod sa bulwagan ng pamilya Fade. Ang figure ay isang kabataang Fade clan na may maputlang mukha, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sobrang takot. Sino ang nagpapasok sa'yo? Lumubog ang mukha ni Arthur. Ang matandang nakaupo sa ulo ay tumingin sa binata habang nagtatanong, ano ang nangyari? Ikalawang ninuno, Patriarch, 2 tao ang nakapasok sa ating pamilya Fade at kasalukuyang kinakatay ang kanilang daan patungo sa mismong bulwagan na ito. Maraming miyembro ng ating pamilya Fade ang namatay na. Sabi ng binata na nanginginig ang boses. Ano? Ang mga ekspresyon ng lahat ng matataas na Fade family ay naging madilim. Let's go. I want to see who dares be so impudent in my Fade family. Lumipad palabas ang matanda habang nagsasalita. Sumunod din ang mga nakatataas na Fade family. Hinubad ni Alvin ang kanyang Violet Myrtle Flexible Sword sa sandaling pumasok siya sa Fade family estate kasama si Jack at nagsimula ng pagpatay. Hanggat miyembro sila ng Fade family, papatayin niya sila sa paningin. Sumunod si Jack sa likod ni Alvin na may hawak na 3 talampakang talam. Isang buhay ang kukunin sa tuwing kumikislap ang kanyang talam. Whoosh! Ang Violet Myrtle Flexible Sword na nasa kamay ni Alvin ay hamatak, at kasama nito ang buhay ng isa pang miyembro ng Fade family. Ang mukha at damit ni Alvin ay matagal nang nabasa sa dugo. Kahit saan siya dumaan, doon dumadaloy ang dugo. Pagpatay ng isang tao sa bawat 10 hakbang, hindi mapigilan ng 1,000 milya. Sa kasalukuyan, ang kasabihang ito ay lubos na angkop na gamitin kay Alvin. Kahit si Alvin ay hindi alam kung gaano karaming tao ang nahulog sa kanyang espada habang siya ay gumagalaw kasama ang isang malamig na tingin. Sa ganang kanya, walang halaga ng buhay ng pamilya Fade ang makakapantay sa buhay ni Grand Elder Highland. Sa kasalukuyan, ang kanyang walang pigil na pagpatay ay tiyak na nagpapatahimik sa kaluluwa ng Grand Elder sa langit. Whoosh! 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 Ang Violet Swordlight at Asher Swordlight ay parang dalawang side ng Death God, dahil ang isang Fade family disciple ay mawawala ng buhay sa tuwing sila ay kumikislap. Umalangaw-ngaw ang paligid ng mga iyak na puno ng pangamba. Sa kalaunan, walang mga disipulo ng pamilya Fade na nang-ahas na lumapit sa kanila. Nakatayo sila sa malayo na may mga mukha na puno ng pangamba. Si Alvin. May nakakilala kay Alvin. Siya talaga. Oh my God! May 9 na sinaunang mammoth silhouette sa itaas niya. Hindi ba ibig sabihin na mas malakas pa siya sa Patriarch? Imposible. Dapat around 17 lang siya this year. Bawat disipulo ng pamilya Fade ay nakaramdam ng takot. Alvin, ikaw. Isang paputok na sigaw na puno ng galit ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Ang pasulong na hakbang ni Alvin ay dahan-daang tumigil, at ang kanyang malamig na tingin ay bumalik sa isang kalmadong estado. Ang mga pangunahing target ng mga kaganapan ngayon ay lumitaw na sa wakas. Isinuot ni Jack ang kanyang espada at tumayo sa likod ni Alvin na parang isang Diyos na tagapag-alaga. Tumangala lamang si Alvin upang makita ang isang payat na matandang lalaki na may mga mata na kumikislap na naglalakad papunta sa pangunguna upang harapin siya. Ang Fade family patriarch, si Arthur, at ang grupo ng mga elder ng Fade family ay sumunod din. Sa kasalukuyan, lahat ng matataas na Fade family ay may hindi maihahambing na malungkot na mga ekspresyon, at ang sumigaw ng paputok kanina ay si Arthur. Ikaw si Alvin. Kalmado ang tingin ni Alvin nang harapin ang malamig na tanong ng matanda. Oo, ako si Alvin. Mukhang dapat ikaw ang matandang kambing na iyon ng Fade family. Kung gayon, alam mo ba na kasalukuyan mong nililigawan si kamatayan? Ang hangarin ng pagpatay ay lumabas sa mga mata ng matanda. Nililigawan si kamatayan. Nagsimulang tumawa si Alvin, matandang kambing, ganoon ka na ba kay tiwala? Presumptuous.
Alvin, talagang naglakas loob kang maging walang galang sa aking pangalawang lolo. Papatayin kita. Ang mukha ni Arthur ay lumubog habang siya ay sumigaw ng paputok bago nag-transform sa isang bulk zone ng hangin na kumikislap patungo kay Alvin. Depende yan kung may kakayahan ka. Isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya si Arthur na kumikislap na may 8 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas niya. Sa mga tuntunin ng lakas, kahit na hindi siya gumamit ng isang espiritong sandata, ang lakas ni Arthur ay mas mababa pa rin sa kanya ng isang sinaunang mammoth. Sa mga tuntunin ng martial skills, walang paraan na maihahambing sa kanya si Arthur. Mamatay. Dumating si Arthur sa harap ni Alvin sa isang kisap mata, pagkatapos ay sumasabog siya bago ipinutok ang kanyang palad, na tila naging pamaypay, pababa. Si Alvin ay gumawa rin ng kanyang hakbang. Sumabog siya sa kanyang buong lakas ng siyam na sinaunang mammoth. Spirit Serpent Movement Technique. Kaagad, pumunta si Alvin sa likuran ni Arthur. Whoosh! Isang violet na sword light ang kumislap. Ang katawan ni Arthur ay patuloy na mabangis na umabant habang ang kanyang ulo ay lumipad mula sa kanyang katawan. Mainit na dugo ang lumabas sa kanyang leeg na parang fountain. Si Arthur ay ganap na hindi nakasabay sa bilis ni Alvin. Ang kanilang lakas ay halos nasa iba't ibang antas. Kasama ang payat na matandang lalaki, lahat ng matataas na Fade family ay natulala. Patriarch. Ang mga disipulo ng pamilya Fade na nakatayo sa malayo ay nanginginig sa takot. Ang Alvin na ito ay isang kumpleto at lubos na halimaw. Isang sword strike lang talaga ang kailangan niya para patayin ang kanilang Patriarch. Masyadong nakakatakot. Patriarch. Ang mga elder ng Fade family sa wakas ay nag-react mula sa kanilang natulala na estado habang sila ay sumisigaw sa kalungkutan. Ang kanilang mga titig ay puno ng hindi makapaniwala habang nakatingin kay Alvin. Napakahirap para sa kanila na isipin kung paano maaaring makakuha ng ganoong nakakatakot na lakas si Alvin nang umalis siya sa Fresh Breeze Town nang wala pang 2 taon. Ang lakas ng siyam na sinaunang mammoth. Walang sino man sa kanila ang may kakayahang magkaroon ng ganoong lakas. Yee! Naging berde ang mukha ng payat na matanda habang sumasabog sa galit. Ang kanyang malamig na tingin ay tila nakapagpapalamig kay Alvin. Little bastard, gagamitin ko ang dugo mo para payapain ang kaluluwa ni sa langit. Matandang kambing, lahat ba ng miyembro ng Fade family mo ay mahilig magsalita ng ganyan? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nagtataglay ng panlalamig habang tumatawa siya. Alvin. Samantala, sa wakas ay sumugod na ang mga matataas na pinuno ng pamilya Lysander, at nang mapansin nila ang bangkay ni Arthur sa lupa, kumislap ang kanilang mga mata na may bahid ng kagalakan. Wala ni isa sa inyong mga miyembro ng Lysander family ang dapat magkaroon ng anumang pag-asa na umalis dito kasama ang inyong mga buhay ngayon. Ang matanda ay humakbang pasulong habang ang kanyang origin energy ay namumuo sa kanyang katawan at 30 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Pangalawang antas ng origin core stage. Ang mga matataas na pinuno ng Lysander family, gayunpaman, ay nanatiling hindi nabigla habang ang kanilang mga titig ay naglalabas ng isang pakiramdam ng resolusyon. Gusto nilang maghiganti para sa Grand Elder. Labanan. Kahit na sila ay lumaban hanggang sa kanilang kamatayan, sila ay walang takot. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tunog ng isang hindi inaasahang boses ang naging dahilan ng pagkatulala nilang lahat. Sa tingin mo ang pangalawang antas ng origin core stage ay talagang napakahusay. Tumingin si Alvin sa matanda habang nanunuya. Subukan mo. Ngumisi ang matanda. Naglabas siya ng pakiramdam ng kabaliwan. Sa sandaling ito, inihagis na niya sa hangin ang anumang pagsasaalang-alang ng Nag-Allen City Lysander clan. Napaatras si Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, Jack, bibigyan kita ng 3 hininga para tapusin siya. 3 hininga. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, si Jack, na nakatayo sa likod ni Alvin, ay humakbang pasulong upang harapin ang matanda. My liege, you're looking down on me. He will undoubtedly be dead within a breath's time.
Ang lahat ng naruroon ay ganap na nakatulala, kabilang dito ang mga miyembro ng Lysander family pati na rin ang mga miyembro ng Fade family. Sila ay orihinal na nabigla ng hilingin ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tapusin ang matanda sa loob ng 3 hininga, ngunit ngayon ano ang sinabi nitong nasa katanghaliang gulang na lalaki? Sa loob ng 1 hininga. Posible ba iyon? 1 hininga. Humagalpak ng tawa ang matanda dahil sa sobrang galit. Junior, gusto ko talagang makita kung paano mo ako matatapos sa loob ng 1 Brea. Ang matanda ay hindi na natapos sa pagsasalita ng kanyang isip dahil hindi na siya muling magsasalita sa buhay na ito. Whoosh! Ang lahat ay nakakita lamang ng isang bagay na kumikislap sa harap ng kanilang mga mata bago ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nagsalita ng mayabang ay nawala sa kanilang mga mata at agad na muling nagpakita sa harap ng matanda. Na parang nag-teleport. Whoosh! Isang napakabilis na berdeng liwanag ng espada ang dumaan, at kasama nito ang ulo ng matanda na lumilipad sa hangin. Ang kanyang walang ulong katawan ay bumaril ng isang bukal ng dugo bago bumagsak sa lupa, sumunod sa mga yapik ni Patriarch Arthur. Lumipad sa malayo ang pugot na ulo ng matanda bago gamulong sa lupa. Puno ng walang hanggang pagsisisi ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lahat ng naruroon. Jack, magaling! Tumango si Alvin bilang kasiyahan habang siya ay malamig na tumawa sa kanyang puso. Akala talaga ng matandang kambing na ito ng Fade family na siya ay isang bagay. Naglakas loob pa siyang kausapin si Jack, ang dating tagapag-alaga ng Boundless Sect, bilang isang junior. Salamat sa papuri, my liege, magalang na sagot ni Jack. Ang mga miyembro ng Fade family ay natigilan, at ang mga miyembro ng Lysander family ay natulala. Ang naramdaman lang nila ay ang kanilang mga anit na namamanhid. Sino ba itong lingkod ni Alvin? Ikalawang ninuno. Ang mga matatanda ng pamilya Fade sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan at nakaramdam ng takot na gumapang sa kanila habang ang kanilang mga mukha ay namutla. Patayin. Ang patriarch ng pamilyang Lysander, si Fredrin, ang unang nag-react. Ang kanyang katawan ay nag-flash out patungo sa natitirang mga elder ng Fade family. Sinundan siya ng mga elder ng Lysander family at umaban. Sinulyapan lamang ng mga elder ng Fade family si Jack bago nawalan ng anumang natitirang gana sa pakikipaglaban, pagkatapos ay nagkalat sila, tumakas sa gulat. Jack, tulungan mo ang patriarch at ang iba pa. Utos ni Alvin. Yes, my liege. Nag-flash out ang figure ni Jack, at sa tulong niya, mabilis na napatay ng mga nakatataas na Lysander family ang lahat ng mga nakatataas sa pamilya Fade. Si Alvin, gayunpaman, ay nakatayo sa kinaroroonan at malamig na nanunood, walang anumang intensyon na makibahagi sa massacre. 125. Alam na alam ni Alvin kung paanong ang sakit at pighati na nararamdaman ng patriarch at ng mga nakatatanda ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa kanya. Ngayon sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataon na ilabas ang kanilang mga hinaing, kaya hinayaan niya silang maglabas ng kanilang puso. Grand Elder, sa wakas ay makakapagpahinga ka na sa kapayapaan. Pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Fade ay titigil na sa pag-iral. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tumingin sa kalangitan at nagsalita ng may titig na naglalaman ng kumikislap na liwanag sa loob. Hindi nagtagal, ang mga matataas na tao ng Lysander family ay naligo na sa dugo. Siyempre, dugo lahat iyon ng mga elder ng Fade family. Alvin, salamat. Ang Lysander family patriarch, Fredrin, at ang Lysander family elders ay yumukod ng malalim kay Alvin. Ito ang kanilang taos-pusong pasasalamat. Kung hindi dahil kay Alvin, imposible para sa kanila na maghayganti para sa Grand Elder. Patriarch, bahagi din ako ng Lysander family. Isang pangungusap mula kay Alvin ang nagpahayag ng kanyang paninindigan. Haha. Mabuti, may mabuting anak si Ninth Elder, at blessing siya sa aming Lysander family. Tawa ng tawa si Fredrin sa sobrang excited na paraan. Walang kamalay-malay, ang mga tingin ng mga matatanda ng Lysander family ay bumaba kay Jack, na magalang na nakatayo sa likod ni Alvin.
Ngayon sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit sapat ang kumpiyansa ni Alvin para magsalita tungkol sa paglipol sa pamilyang Fade. Ang lahat pala ay dahil sa katulong na ito sa tabi niya. Nakita nilang lahat kung paano lumitaw ang 40 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng tagapaglingkod na ito ni Alvin nang patayin niya ang matandang kambing na iyon ng pamilyang Pangil, at naging sanhi ito ng kanilang takot. Pangatlong antas na pinagmulan ng core stage powerhouse. Kung alam nila na ang kasalukuyang Jack ay talagang isang pag-iral sa ika-9 na antas ng origin core stage at na ginamit lang niya ang ikatlong bahagi ng kanyang lakas kanina, iniisip ni Alvin kung ano ang magiging hitsura ng kanilang mga ekspresyon noon. Ang pagkamatay ng lahat ng mas mataas na Fade family ay nangangahulugan din ng paghina ng Fade family, at na ang Fade family ay magiging bahagi ng kasaysayan ng Fresh Breeze Town. Habang ang pamilya Lysander ay patuloy na dumalo sa mga prosesyon ng pagluluksa ni Grand Elder Hylan, ang nakakagulat na balitang ito ay kumalat sa buong Fresh Breeze Town na parang isang bagyo. Ang pamilya Lysander, na nasa mababang posisyon, ay biglang nakagawa ng nakakagulat na ganting atake upang ganap na lipulin ang pamilyang Pangil. Sok-sok! Wala na ang Fade family ng ganun-ganun lang. Baka may pinadala ang Lysander family's main clan, ang Nag-Allen City Lysander clan. Imposible. Maliban kung ang Lysander family ng ating bayan ay nahaharap sa paglipol, malamang na hindi makikialam ang Nag-Allen City Lysander clan. Paf! Lahat ba kayo hindi alam ang dahilan? Pwede bang ikaw ang gumawa? Oo naman. Pakinggan natin. Hey! Narinig ko ito mula sa isa sa mga lalaki sa Lysander family. Di umano, bumalik si Alvin kasama ang isang katulong, at pinatay ng alipin niya ang Supreme Elder ng Fade family, isang pag-iral sa ikalawang antas ng Origin Core Stage, sa loob ng isang hininga. Ang alipin ni Alvin. Ito ay masyadong exaggerated. Ang buong Fresh Breeze Town ay animated na tinalakay. Sa malalim na gabi, ang Lysander Family Audience Hall ay maliwanag na naiilawan. Ang masa ng mga matatanda ng Lysander Family ay nakaupo sa paligid habang sila ay kumakain at umiinom, at sa ulo, ang nakaupo doon ay hindi si Fredrin kundi si Alvin. Si Alvin ay napilitang umupo doon, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pagtanggi, sa huli ay sumuko siya at umupo doon. Sa totoo lang, kung si Alvin ay hindi uupo ngayon, ang mga nakatataas na Lysander family ay tiyak na hindi mapakali, dahil si Jack, na nakatayo sa likod ni Alvin, ay halatang isang Origin Core Stage powerhouse. Sir, bakit hindi ka rin umupo? Tumingin si Fredrin kay Jack habang nagsasalita siya ng may paggalang. Bagamat siya ay lingkod ni Alvin, dahil sa lakas niya, nagkaroon ng taos-pusong paggalang si Fredrin sa kanya. Higit pa rito, kung hindi dahil sa kanya, imposible para sa Lysander family na maghiganti para sa Grand Elder. Gayunpaman, si Jack ay nanatiling hindi nabigla. Si Fredrin ay sumulyap kay Alvin na nahihiya. Jack, maupo ka, sabi ni Alvin. Yes, my liege. Ngayon lang naupo si Jack. Sa panahon ng kanilang pagkain, sa wakas ay nalaman ng mga nakatataas na Lysander family ang lahat ng nangyari pagkatapos magpunta ni Alvin sa Nag-Allen City Lysander clan. At hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Saan man ito mapunta, ang ginto ay laging kumikinang. Hindi mali ang kasabihang ito. Ang numero 1 sa Hidden Dragon list ay pumasa sa Iron Blood Army's Genius Camp Test at nakuha ang mga kwalipikasyon para makapasok sa Paladin Academy. Ang mga nagawa ni Alvin ay naging sanhi ng hindi maipaliwanag na pagkabigla kay Fredrin at sa iba pang matatanda. Haha! I never imagined na makakapag-produce ng ganung figure ang branch family natin. Tawa ng tawa ang ika-6 na elder na si Lysander Ping habang itinataas ang kanyang baso para parangalan si Alvin. Alvin, may mga pagkakaiba sa pagitan natin noon. Dito at ngayon, same time akong humihingi ng tawad sa iyo. Minsan ay nakipagsabuatan si Thomas sa namatay na ika-7 elder na si Lucas at gumawa ng gulo para kay Alvin sa bawat sulok, at ang kanyang puso ay napuno ng panghihinayang ngayong naalala niya ang nangyari sa nakaraan. 6th elder, huwag mo na itong banggitin.
Sa sandaling nagpaabot ka ng kamay ng ang Fade Family Manager, si Gilier, ay umatake sa akin. Ang mga pagkakaiba sa pagitan namin ni Sixth Elder ay ganap na nalutas, sabi ni Alvin habang itinaas niya ang kanyang baso bilang kapalit. Saka ako lang ang makitid. Paparusahan ko ang sarili ko ng isang tasa. Si Lysander Ping ay nagbuhos ng isa pang tasa ng alak para sa kanyang sarili bago maubos ang tasa ng sabay-sabay. Alvin, pagkatapos mong umalis sa oras na ito, iniisip ko kung kailan ka makakabalik muli. Bumantong hininga ang ikalimang Elder Thomas. Ang iba pang matatanda ay lubos na sumang-ayon dito. Mga kapwa Elder, kahit kailan, ako, si Alvin, ay laging tatandaan na ako ay isang disipulo ng Fresh Breeze Town Lysander family. Pagbalik ko sa oras na ito, hihingi ako ng pabor sa main clan's patriarch na pangalagaang mabuti ang Fresh Breeze Town Lysander family. Dahan-daang nagsalita si Alvin. Nang marinig ang sinabi niya, biglang nagningning ang mga tingin ng matataas na pamilya Lysander. Naunawaan nila kung paanong si Alvin, na nakakuha ng mga kwalipikasyon para makapasok sa Paladin Academy, ay karapat-dapat na sa patriarch ng pangunahing angkan na walang pagsisikap na mapagtagumpayan siya, at sa gayon ay ganap na hindi tatanggihan ng pangunahing angkan ang kahilingan ni Alvin. Alvin, ang Fresh Breeze Town Lysander family ay palaging magiging tahanan mo, at sa tuwing nakaramdam ka ng pagod, maaari kang bumalik dito anumang oras. Ang mga pintuan ng Lysander family ay palaging bukas para sa iyo. Huminga ng malalim si Fredrin nang itinaas niya ang kanyang baso at sabay-sabay na inubos ito. Isaisip ko yan. Same time na tumango si Alvin. Nang gabing iyon, bumalik si Alvin sa patio na dati niyang tinitirhan. Napakalinis ng patio at malinis ang mga silid. Halatang regular na nililinis ang lugar. Boss, ang Grand Elder ang nag-utos na linisin ang iyong tahanan dahil sinabi niyang babalik ka rito maya-maya. Sa kasamaang palad, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Grand Elder na makita kang bumalik. Si Little Fatty ay sumusunod sa likod ni Alvin habang siya ay bumantong hininga. Grand Elder. Si Alvin ay orihinal na nagtataka kung sino ang magiging maalalahanin, ngunit hindi niya akalain na iyon ang matandang iyon. Bahagyang nanginig ang kanyang puso. Grand Elder, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo na hanggat ako, si Alvin, ay nabubuhay pa, itong Lysander family na ibinigay mo sa buong buhay mo ay hinding-hindi, kailanman magwawasak. Tumangala si Alvin sa mabituing kalangitan sa gabi habang nangako sa kanyang puso. Bilang grade 9 alchemist, maaaring pumunta si Grand Elder Highland sa main clan at maging Medicine Court Elder. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Ang kanyang buong buhay ay nabuhay para sa kapakanan ng Fresh Breeze Town Lysander branch family, at ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng anumang reklamo. Sa puso ni Alvin, ang Grand Elder ay isang senior na karapat-dapat igalang. Kumuha ka ng 2 pitchel ng alak at uminom ng ilang tasa kasama ko, sabi ni Alvin kay Little Fatty. Sige. Nagmamadaling tumango si Little Fatty at masiglang naglakad palayo. Si Alvin ay nagsimula pa lamang makipag-inuman kasama si Little Fatty nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Minerva, ang anak ng Colton family patriarch, ay dumating na mag-isa. Sumimangot si Alvin. Miss Minerva, dito mo ba ako hinahanap? Alvin, narito ako upang ipahayag ang paghingi ng tawad ng aking ama at ng Grand Elder. Isang bahagyang dalamhati ang lumitaw sa mukha ni Minerva. Hindi niya akalain na ang kabataan noon ay talagang lalago sa ganoong antas. Isang antas na maaari lamang niyang tingnan sa buong buhay niya. At patuloy lamang siyang tumitingin habang palayo siya ng palayo. Humihingi ka ng tawad sa akin. Nagsimulang tumawa si Alvin. Ano ba ang hinihingi mo ng tawad sa akin? Kung tungkol lang dito, Miss Minerva, hindi na kita makikita sa labas. Please go ahead. Narinig niya ang reaksyon ng Colton family nang ang Lysander family ay nahaharap sa panganib, at hindi na kailangang sabihin, labis siyang naiinis sa Colton family. Ikaw. Si Minerva ay nakaramdam ng pagkalito at pagkagalit at malapit ng magalit, ngunit nang mapansin niyang si Jack ay nakatayo sa likuran ni Alvin at malamig na nakatingin sa kanya, agad siyang natakot hanggang sa namutla ang kanyang mukha.
Kung hindi siya nagkakamali, ang taong ito ay ang Origin Core Stage powerhouse na tinalakay tungkol sa animated na buong Fresh Breeze Town ngayon, at katulong din ni Alvin. Si Alvin, ang aking ama at ang Grand Elder ay orihinal na gustong tumulong sa Lysander family, ngunit sino ang nakakaalam na ang Fade family ancestor ay magkakaroon ng napakalakas na lakas. Kung ang aking Colton family ay magbibigay ng kamay, tiyak na magkakaroon ito ng sakuna. Ang aking ama at ang Grand Elder ay gumawa ng ganoong pagpili para sa kapakanan ng Colton family. Ang aming Colton family ay walang proteksyon mula sa iyong pamilyang Colto. Paliwanag ni Minerva. Miss Minerva, sa palagay ko talagang hindi ka nagkakaintindihan. Wala akong kaugnayan sa iyong pamilyang Colton, at ang pamilyang Lysander ay walang kaugnayan sa iyong pamilya Colton. Kung paano ang takbo ng Colton family mo sa negosyo nila ay alang kalalan sa akin o sa pamilya ng Lysander. Jack, paalisin mo ang bisita ko. Iniwas ni Alvin ang kanyang walang pakialam na tingin kay Minerva bago itinaas ang kanyang tasa at tumingin kay Little Fatty. Dan, ituloy natin. Isaalang-alang natin ang alak na ito bilang palm mo sa akin. Iniisip ko kung kailan tayo muling magkakapatid. Boss, tiyak na magsusumikap ako sa aking paglilinang para makapunta ako sa Imperial City upang hanapin ka. Seryosong sabi ni Dan. Kung gayon kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap. Tumawa si Alvin. Miss Colto, pakiusap. Si Jack ay tumayo sa harap ni Minerva na naging sanhi ng pamumutla ng kanyang mukha habang siya ay naglalakad palabas sa takot. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sulyapan si Alvin sa huling pagkakataon, ngunit napansin niya na mula umpisa hanggang wakas, si Alvin ay hindi na muling sumulyap sa kanya kahit minsan. Ama, Grand Elder. Ang pagpili mo ay ganap na naputol ang anumang relasyon ng ating pamilya Colton sa kanya at sa pamilya Lee. Dumating si Cheng Minerva na may pag-asa ngunit umalis na may pagkabigo. Dan, aalis ako ng Fresh Breeze Town bukas ng umaga at malamang na hindi na ako magpaalam sa Patriarch at sa iba pa. Sabihin mo sa Patriarch na huwag mag-alala. Simula ngayon may magpapadala ng 6 treasures body tempering liquid paminsan-minsan, sabi ni Alvin kay Dan. Ang trahedya ni Grand Elder Highland ang nagpamulat sa kanya kung paanong hindi na niya muling papayagan ang Fresh Breeze Town Lysander family na hawakan ang medicinal formula ng 6 treasures body tempering liquid. Kung gagawin niya ito, tiyak na magdadala ito ng kalamidad sa Fresh Breeze Town Lysander family. Nakagawa na siya ng plano na sa sandaling bumalik siya sa Nag-Allen City, sasabihin niya kay Robert na magpadala ng ilang 6 treasures body tempering liquid sa Fresh Breeze Town Lysander family paminsan-minsan. Sa ganitong paraan, malulutas ang lahat ng posibleng problema. 126. Sa madaling araw ng sumunod na araw, kakaliwanag lang ng langit nang umalis si Alvin sa Fresh Breeze Town kasama si Jack. Nakabalik na sila sa Nag-Allen City ng tanghali. Ipinalam ni Alvin si Robert at ipinadala si Jack sa isang inn bago tuluyang bumalik sa kanyang tahanan sa Lysander clan. Alvin, paano nangyari ang lahat? Kakauwi lang ni Alvin nang naiinip na magtanong si Rosa. Naiintindihan niya ang kanyang anak, kaya hindi siya nag-aalala, dahil alam niya na dahil sa sobrang tiwala nito kahapon, tiyak na magkakaroon siya ng paraan upang harapin ang sitwasyon. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung paano hinarap ng kanyang anak ang Origin Core Stage martial artist ng Fade family. Nay, naayos na ang lahat. Wala na ang Fresh Breeze Town Fade family. Sa wakas ay makakapagpahinga na ang Grand Elder sa kapayapaan. Nakangiting tumango si Alvin. Bahagyang naantig si Rosa. Ang pamilya Fade ay nalipol. Bigla niyang naramdaman na mas naging misteryoso ang kanyang anak. Nagtanong si Alvin, Nay, nasaan si Kelly? Malamang naglilinang pa. Umiling si Rosa at bumantong hininga. Kelly, ang babaeng iyon ay maingat na naglilinang sa lahat ng oras mula noong umalis ka at ngayon ay nilinang na sa ikalimang antas ng core formation stage. Ngunit tila hindi siya nasisiyahan at patuloy pa rin sa paglilinang ng buong tiyaga. Sa tingin ko ay umaasa siya na matutulungan kanya sa hinaharap. Kelly. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap na may bakas ng banayad na liwanag, at ang kanyang puso ay bahagyang nanginag. Napaka-auto babae talaga. Nay,
May gagawin ako, kaya hindi na ako babalik para sa tanghalian mamaya sa tanghali, sabi ni Alvin kay Rosa. Dahil aalis siya bukas ng madaling araw, binalak niyang magpaalam sa iilang kaibigan niya sa Nag-Allen City. Pagkatapos umalis sa Lysander Clan Estate, si Alvin ay nagtungo sa Dolan Clan. Pagdating niya, hindi lang niya nakita sina Ray at Kiana, hindi niya inaasahang napansin niya na nandito rin sina Ziggy at Ivan ng Lin Clan. Alvin, hindi ka tunay na kaibigan. Hindi ka man lang sumama sa akin na uminom pagkatapos mong bumalik. Sinadya ni Ivan na hilahin ang mahabang mukha nang mapansin niya si Alvin. Kakabalik ko lang kahapon. Umiling si Alvin at ngumiti. Hindi niya akalain na dito niya makikilala si Ivan at ang kanyang kapatid. Nailigtas nito ang kanyang problema sa pagpunta sa Lin Clan upang magpaalam. Kasunod nito, sinabi ni Alvin, pinaplano ko lang na kumain kasama kayong magkapatid at si Ray, dahil aalis na ako bukas, para kunin mo ito habang nagpapaalam ako. Aalis bukas. Bahagyang nagulat sina Ivan at Ziggy. Si Ray, gayunpaman, ay hindi gaanong nagulat. Alam niya na dahil plano ni Alvin na dalhin ang kanyang buong pamilya sa Imperial City kasama niya, tiyak na kailangan niyang umalis 6 na buwan ng mas maaga dahil ang bilis ng isang bagon ay malayo sa pagtakbo sa kabayo ng mag-isa. Pwede ring sumama sa akin si Little Kiana. Tumingin si Alvin kay Kiana habang nagsasalita siya. Bahagyang tumango si Kiana sa sobrang masunurin na paraan. Pupunta din tayo. Sa sandaling ito, dalawang magagandang figure ang lumakad ng dahan-dahan mula sa malayo, at sila mismo ang nakababatang kapatid na babae ni Ray, si Leia, at ang anak ng Dolan Clan Patriarch, si Ray. Ang nagsalita ay si Ray. Huli niya itong nakita halos 2 taon na ang nakakaraan. Ang pagiging immaturity sa mukha ni Leia ay naglaho at tila higit na higit sa mundo, tulad ng isang buhay na celestial na dalaga na nahulog sa mortal na mundo. Para kay Ray, bagamat ang kanyang mga alindog ay mas mababa kaysa kay Leia, siya ay naging mas reserved at mas mature. Hindi ko alam kung sapat ba ang pilak na mayroon ako para sa napakaraming tao. Biro ni Alvin. Sa totoo lang, sa yaman niya sa kasalukuyan sa kanyang spatial ring, hindi man lang niya ito natapos kahit na kumain pa siya ng mahigit 100 taon sa pinakamagandang restaurant sa Nag-Allen City. Noong nakaraan, nakakuha na si Alvin ng ilang milyong pilak nang isulat niya ang Blood Crescent inscription para kay Robert. Idinagdag dito ang tubo mula sa mga benta ng 6 treasures body tempering sa nakalipas na 1 taon kasama pa ang ipinasa sa kanya ni Kelly, at saka may 2 milyong silver na ibinigay sa kanya ni Patriarch Aurelio. Ang kayamanan sa loob ng spatial ring ni Alvin ay umabot sa mahigit 9 na milyong pilak, at ito ay halos 10 milyong pilak. Huwag kang mag-alala, ay treat kita para sa pagkain na ito. Sabi ni Ziggy at Ray, halos magkasabay. Nagbibiro ako. Umiling si Alvin at tumawa. Kayang-kaya ko pa rin itong kaunting pilak. Ang grupo ni Alvin ay umalis sa Dolan Clan Estate nang wala sa oras at pumasok sa Nag-Allen City. Habang nasa daan, hindi malinaw na napansin ni Alvin na ang kumukutitap na tingin ni Leia ay bumababa sa kanya paminsan-minsan, na nagiging sanhi ng kanyang pagkatulala. Itong Leia, hindi naman siguro nagustuhan niya ako, di ba? Malamang nag-overthink lang ako. Maging si Alvin mismo ay nadama na ito ay imposible. Umiling siya at natawa sa sarili. Si Leia, ang apo ng Supreme Elder ng Dolan Clan na may isang drop-dead na napakarilag na hitsura tulad ng isang celestial immortal. Sa buong Nag-Allen City, hindi mabilang na mga lalaki ang yumuko sa ilalim ng kanyang palda, ngunit hinamak niya ang kahit na anong pansin sa kanila. Paano ang isang babaeng ganoon kadaling magkagusto sa iba? Sa restaurant, ang kanilang grupo ay nakaupo sa paligid ng mesa at abala sa ingay at pananabik. Biglang tumingin si Ivan kay Alvin habang same time niyang sinabi, "Alvin, tama ka." Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang maalala ang oras na sinabi ni Alvin ang mga bagay na iyon sa kanya sa mismong restaurant na ito. Ang aking mga hangarin ay wala sa loob ng Crimson Sky Kingdom.
Batay sa kasalukuyang mga nagawa ni Alvin na malapit nang makapasok sa Paladin Academy, na may espesyal na katayuan sa Crimson Sky Kingdom, kung saan ang Paladin Academy bilang kanyang stepping stone, siya ay tiyak na lampas pa at mas mataas sa buhay. Ang lahat ng ito ay isang bagay na imposibleng makuha kung sasali siya sa Violet Tulip Trading Company. Good luck din sa'yo. Nakangiting tumango si Alvin. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Bahagyang nagsalubong ang magagandang kilay ni Ray, dahil hindi niya maintindihan ang pag-uusap nina Ivan at Alvin. Sa katunayan, hindi lang siya ang hindi nakaintindi nito, si Ray at ang iba pa ay hindi rin nakakaintindi nito. Walang nakauunawa kung ano ang ibig sabihin ng mga gulo sa pagitan nina Alvin at Ivan. Wala naman. Umiling si Ivan, ngunit ang kanyang tingin ay kumislap na may bakas ng resolusyon, tila may pinag-isipan siya sa isang bagay. Di bale kung ayaw mong sabihin. Kinagat ni Ray ang kanyang mga labi, tinatanggihan ang sarili na mag-alala pa rito. Ang grupo ng mga kabataan ay masayang nag-uusap, at walang kamalay-malay na ang kanilang paksa ng pag-uusap ay lumipat patungo sa Iron Blood Army's Genius Camp, kina Quinten at Chendong. Mahirap para kay Kiana na hindi malungkot kapag binanggit si Chendong, ngunit sa kabutihang palad, sina Leia at Ray ay nasa tabi niya. Itinuring nila siyang parang kapatid at nandoon para aliwin siya. Ang pagkakita sa eksenang ito ay nagbigay daan kay Alvin na tuluyang maging kalmado. Mukhang lubusang naasimilasyon ni Kiana ang kanyang sarili sa Dolan clan, at kasama sina Leia at Ray para alagaan siya, hindi niya kailangang mag-alala na maranasan niya ang anumang kawalang katarungan sa Dolan clan. Quinten. Sayang naman. Napabuntong hininga si Ziggy. Sa oras na iyon sa panahon ng pagtitipon ng henyo, kung gaano kapuno ng espiritu si Quinten. Pero ngayon wala na siya ng ganon-ganon lang. Oo, sinong mag-aakalang makakatagpo siya ng ganoong katapusan? Napabuntong hininga si Ray. Gayunpaman, kahit papaano ay tinulungan ko siyang tapusin ang kanyang huling hiling, kaya't sa wakas ay makakapagpahinga na siya sa kapayapaan. Ang tingin ni Alvin ay kumikislap na may masalimuot na liwanag. Kahit ano paman, ikaw at si Alvin ay maaaring ituring na nakatakas mula sa kamatayan, at ito ay karapat-dapat sa pagdiriwang. Binago ni Ivan ang paksa habang itinataas niya ang kanyang tasa. Cheers! Alvin, binabati kita. Itinaas din ni Leia ang kanyang tasa at tumingin kay Alvin. Ang kanyang drop-dead gorgeous face, na walang ni Katie ting na make-up, ay may isang pakiramdam ng pagkamahiyain na lumitaw dito. Nagulat si Alvin. Itong Leia na ito ay hindi talaga mahuhulog sa akin, tama ba? Napansin din ito ni Ray, at bilang kambal na kapatid ni Leia, paanong hindi niya mapapansin ang iniisip ng kanyang nakababatang kapatid na babae? Little sister, willing ka ba talagang ibahagi ang lalaking ito sa ibang babae? Napabuntong hininga si Ray sa kanyang puso. Batay sa kanyang pag-unawa kay Alvin, imposible para kay Alvin na talikuran ang dalawa pa niyang babae, na may hitsura na hindi mas mababa kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Halika, uminom. Itinaas ni Alvin ang kanyang tasa at itinigil ang kanyang ligaw na pag-iisip. Hayaan ang kapalaran na tumakbo sa kanyang kurso. Nagpatuloy ang kanilang grupo sa pagkain at pag-inom, nagkwentuhan buong hapon bago tuluyang lumabas ng restaurant. Bago pumunta sa kanilang magkahiwalay na landas, sinabi ni Alvin kay Ray, hihintayin kita sa Imperial City. Huwag kang magsalita na masyadong maaga. Iisa lang ang daan patungo sa Imperial City mula sa ating Nag-Allen City. Who knows? Baka maabutin kita, nakangiting sabi ni Ray. Ganoon din ang naramdaman ni Alvin matapos itong pag-isipang mabuti. Siya ay naglalakbay sa pamamagitan ng bagon, samantalang si Ray ay mabilis na tumatakbo sa isang kabayo, at sa gayon ang bilis sa pagitan ng dalawa ay lubos na walang kapantay. Kung gayon, hihintayin kitang makahabol. Tumawa si Alvin bago pinaalis ang lahat. Muli siyang nagtungo sa palengke ng kalakalan upang bumili ng isang tumpok ng mga panggamot na materyales para pinuhin ang origin-increasing pills bago bumalik sa Lysander Clan Estate. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Alvin ang isang pamilyar na mukha, isang mukha na ganap na wala sa kanyang inaasahan. Alvin.
Tumingin si Stacy kay Alvin na may bahagyang pag-iwas at panik na tingin. Long time no see. Ngumiti si Alvin kay Stacy. Bagamat hindi niya sinang-ayunan ang mga nakaraang aksyon ni Stacy, sa orihinal ay walang gaanong nangyari sa pagitan niya at ni Stacy, kaya wala siyang pakialam sa bagay na iyon. Kung walang pag-ibig, paano magkakaroon ng puot? Si Stacy ay tiyak na isang taong dumaan lang sa kanyang buhay. Balita ko bukas aalis ka, totoo ba? Tanong ni Stacy sa mahinang boses. Ang kanyang titig ay lubhang komplikado dahil ang kabataan na dating kakapasok lamang sa Lysander Clan Estate ay lumaki na sa antas na mahirap para sa kanya na maabot. Sa puso niya, bukod sa panghihinayang, may panghihinayang lang. Gayunpaman, naunawaan niya na hindi na siya maaaring maging malapit kay Alvin gaya ng dati, at ang kanilang relasyon ay isang bagay na sinira niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Oo, madaling araw na ako aalis. See you again. Tumango si Alvin at umalis pagkatapos magpaalam kay Stacy. Bahagyang napabuntong hininga si Stacy habang pinagmamasdan ang figure ni Alvin na nawala sa malayo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ang kanyang maselang figure ay bahagyang nanginginig tulad ng isang ligaw na bulaklak na hinihipan ng hangin, nakatayo doon mag-isa na walang sino mang maaasahan. Nang gabing iyon, ang pamilya ni Alvin at ang pamilya ni Megan ay nagtipon para sa hapunan. Ito ay maaari ding ituring na isang farewell dinner kasama ang lolo ni Megan. Lolo, bakit hindi ka sumama sa amin? Sinubukan pa rin siyang hikayatin ni Megan. Megan, huwag mong pilitin si Lolo. Mahigit kalahati na ng buhay niya ang ginugol ni Lolo sa Lysander Clan at matagal nang nag-ugat dito. Kung mamimiss mo si Lolo sa hinaharap, maaari kang bumalik anumang oras. Huwag kang mag-alala, maayos pa rin ang katawan at buto ni Lolo, at tiyak na mapanghawakan ko ang anak ninyo ni Alvin. Nang matapos magsalita ang matanda, may mukha siyang puno ng ngiti. Parang nakikita na niya ang eksena ni na Alvin at Megan na may bahay na puno ng mga anak at apo. Lolo, anong pinagsasabi mo? Sinong magkakaanak sa kanya? Napahiya si Megan to the point na ibinaba niya ang kanyang ulo. Gayunpaman, siya ay tumingin napakaganda sa sandaling ito. Swallow Mountain County, County City. Ang Yu Clan ay isang kilala at malaking clan kahit sa County City. Sa labas ng Yu Clan Estate, isang figure ang humampas sa kanyang kabayo bago tumalon at sumugod sa loob. Pare, patay na si Kuya. Ang figurang bumalik ay si Lucian. Matapos lisanin ni Alvin ang Iron Blood City, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Lucian na umalis, at sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanyang kabayo sa buong paglalakbay niya, sa wakas ay nagmamadali siyang bumalik sa Yu Clan. Ano? Ang ama ni Lucian ay ang pangalawang elder ng Yu Clan at siya rin ang nakababatang kapatid ng Yu Clan's patriarch. Matapos niyang marinig na ikinwento ni Lucian ang mga pangyayari, namutla ang kanyang mukha. Nagalit siya to the point na tumalsik siya ng subo ng dugo. Lucian, sumama ka sa akin upang makita ang iyong tiyuhin. Gusto kong si Alvin ay magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan kaysa sa kamatayan. 127. Si Alvin at ang kanyang pamilya ay umalis ng madaling araw kinabukasan. Espesyal na inihanda ni Patriarch Aurelio ang isang malaking bagon para kay Alvin. Hinayla ito ng 5 malalakas at malalaking kabayo na nakakuha ng atensyon ng marami nang umalis ito sa Nag-Allen City. Saan nanggaling ang figure na ito? Sino kaya ang nakasakay sa ganoong exaggerated na bagon? Hindi mo ba nakita ang Lysander Clan crest na nakaukit sa gilid ng bagon na iyon? Nasa loob kaya ang patriarch ng Lysander Clan? Ignorant fool. Si Alvin ang nasa loob, at aalis na siya papuntang Imperial City. Nakalimutan na ba ninyong lahat na si Alvin at Ray ng Dolan Clan ay nakapasa sa pagsasanay ng Iron Blood Army's Genius Camp at nakuha ang kwalipikasyon para makapasok sa Paladin Academy? Aalis ng maaga. Natural na kailangan niyang umalis ng maaga dahil sakay siya ng bagon. Medyo malayo kami sa Imperial City kung tutuusin. Ang Alvin na ito ay 17 lamang ngayong taon. Lubos akong nakatitiyak na balang araw ay magiging isang mahusay na figure ng ating Crimson Sky Kingdom. Kalokohan. Sinong hindi nakakaalam nito?
Ang mga residente ng Nagalan City na nakatayo sa gilid ng kalsada at pinagmamasdan ang paglaho ng bagon sa di kalayuan ay lahat ay may mga titig ng pagsamba, at nang tuluyang nawala ang bagon sa harap nila ay bumalik sila sa kanilang katinoan. Ang Nagalan City na makagawa ng figure tulad ni Alvin ay naging dahilan upang makaramdam din sila ng pagmamalaki. Bilang kariton na hinihila ng 5 malalaking kabayo, maluho at maluwang ang loob ng karwahe. 2 kama na natatakpan ng mataas na kalidad na balat ng Marten ay nasa magkabilang gilid, at sa gitna ay isang maliit na mesa na puno ng sariwang prutas at pampalamig. Ang kariton na inihanda ng patriarch ay talagang hindi masama. Habang si Alvin ay tamad na nakahiga sa malambot na kama, isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Naisip niya na si Patriarch Aurelio ay tiyak na nagsagawa ng matinding pagsisikap upang maihanda ang bagon na ito. Siyempre. Nabalitaan ko na inutusan ng Patriarch ang mga manggagawa na gumugol ng 2 araw at 2 gabi upang magmadali upang makumplito ang kariton na ito. Habang nagsasalita si Megan, hinawakan niya ang Marten na balat sa mga kama at bumantong hininga. Ang mga dekalidad na Marten skin lang na ito ay malamang na nagkakahalaga tayo ng ilang daang libong pilak. Nakaupo si Rosa sa gilid ng kabilang kama habang nakatingin kay Alvin at bahagyang ngumiti. Maalalahanin talaga ang Patriarch. Tiyan, kailangan mong tandaan itong pabor ng Patriarch. Ma, alam ko. Si Alvin ay komportableng nakahiga sa kama, pinag-cross ang kanyang mga paa, at bahagyang inalog ang mga ito bilang kasiyahan. Bahagyang kumerba ang magagandang mata ni Kelly, na tila naging 2 gasuklay na buwan nang bahagya niyang tinanong si Alvin, "Young master, saan mo nakuha ang aming wagon driver? Bakit kanya tinatawag na kanyang liege?" Sina Megan at Rosa ay tumingin din kay Alvin, dahil pareho nilang napagtanto na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagmamaneho ng kanilang bagon ngayon ay hindi simpleng tao. Ang malamig at hindi pangkaraniwang hitsura na iyon na may maskara sa kanyang mukha ay talagang hindi kayang gawin ng isang normal na driver ng bagon. "Kelly, hindi siya driver ng bagon? Lingkod ko siya," pagwawasto ni Alvin bago tumawa. "Kapag napangasawa mo na ako, tatawagin kanyang liege lady." Namula ang mukha ni Kelly sa kahihiyan matapos marinig ang sinabi ni Alvin. Nawalan siya ng masabi. "Scoundrel, binyo-bully mo na naman si Ate Kelly." Iniabot ni Megan ang kanyang macelan, malajade na kamay at inipit ang laman sa baywang ni Alvin bago ito bahagyang pinahit. "Little Megan, sinusubukan mong patayin ang iyong asawa." Napasigaw si Alvin sa sakit habang iniunat niya ang kanyang kamay upang hilahin si Megan sa kanyang yakap bago itinaas ang kanyang palad para sampilan ang kanyang sexing puwitan. Sampal. Bahagyang nanginig ang sensitibo at macelan na figure ni Megan, at nang mapagtanto na naruroon din sina Kelly at Rosa, namula ang kanyang mukha hanggang sa puntong tila tutulo ang dugo anumang oras. At napaupo siya sa isang sulok sa kahihiyan, hindi na siya nang ahas na i-bully si Alvin. "Alvin, pansinin mo ang kasalukuyang sitwasyon." Bahagyang umubo si Rosa at walang magawang umiling. "Susunod ako sa utos mo, mahal kong ina." Si Alvin ay tumawa ng palihim at bahagyang napahiya. Ngayon lang niya naalala na nakaupo pa rin sa tapat niya ang kanyang ina. Sa buong paglalakbay nila sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom, ang grupo ni Alvin ay hihinto at magpapahinga sa tuwing madaraanan nila ang isang bayan. Ang bilis ng bagon na ito ay mas malaki kaysa sa isang regular na bagon, kaya ang kanilang oras ay hindi masyadong pilit. Hindi alam, 2 buwan na ang lumipas, at si Jack ay nagkaroon ng higit na karanasan sa kanyang kakayahang magmaneho ng bagon. Bilang dating tagapag-alaga ng Boundless Sect, ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ni Jack na siya ang gumanap bilang driver ng bagon. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang mga reklamo dahil ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ng naka-violet na kabataan sa loob ng karwahe. Swallow Mountain County, County City. Pumunta ka. Sa sinabayan ng isang malakas na sigaw, isang Fergana horse na puno ng dugo ang sumugod sa mga kalsada ng County City bago mabilis na nakarating sa pasukan ng Yuclan Estate, at ang figure sa kabayo ay tumalon bago sumugod sa Yuclan Estate.
Sa Yuklan Audience Hall, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may marangal na ekspresyon ang nakaupo sa ulo, at sa tabi niya sa magkabilang gilid ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang kabataan. Ang tatlong ito ay tiyak na patriarch ng Yuklan, Diane, pangalawang elder ng Yuklan, Leon, at Lucian. Sa kasalukuyan, ang mga tingin ng tatlo ay lahat ay bumaba sa disipulong Yuklan na humihinga ng malalim. Bahagyang hinawakan ng marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang balba sa ilalim ng kanyang baba at dahan-daang nagtanong, na may kalmadong ekspresyon, natapos mo na ba ang iyong pagsisiyasat? Pagkatapos ng katahimikan, ang kanyang ekspresyon ay tila may halong pakiramdam ng nakakapigil hininga na lamig. Napabuntong hininga ang disipulong Yuklan bago magalang na nagulat, Patriarch, ang Alvin na binanggit niyang Master Ziggy ay isang disipulong may isa pang apelyido ng Nag-Allen City Lysander Clan. Tungkol naman sa Rey na iyon, miyembro siya ng Nag-Allen City Dolan Clan, at di umano'y apo ng Dolan Clan Supreme Elder na iyon. Ang apo ng isang nascent soul martial artist. Bahagyang lumubog ang mukha ni Lucian. Talagang may ganoong background ang Rey na iyon. Paano kung apo siya ng nascent soul martial artist? Ang isang nascent soul martial artist mula sa isang maliit na angkan na tulad niyan ay nasa unang yugto. Sabi mo Nag-Allen City kanina. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, napakunot ang noo ni Diane. Oo. Magalang na tumango ang disipulo ng Yuklan. Tito, anong meron? Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Lucian. Ayon sa alam ko, ang Nag-Allen City Dolan Clan ay ang branch clan ng Dolan Clan ng Imperial City. Dahan-daang sabi ni Diane. Sangay na clan ng Dolan Clan ng Imperial City. Malungkot ang ekspresyon ni Lucian habang huminga siya ng malalim at may naalala. No wonder he had such a strong defensive martial skill. Hindi ko inaasahan na ang kanyang clan ay magkakamag-anak sa malaking clan ng Imperial City. Tumingin si Diane kina Leon at Lucian habang dahan-dahan niyang sinabi, ikalawang kapatid, Lucian, hindi natin mahawakan itong Rey. Ang kanilang Yuklan ay itinuturing na isang malaking clan sa Swallow Mountain County, ngunit sa sandaling ito ay inihambing sa mga malalaking clan ng Imperial City, ito ay wala. Ang mga angkan na tunay na may malalim na pinagmulan sa loob ng Crimson Sky Kingdom ay walang alinlangan na ang Imperial Family at ang ilang malalaking angkan ng Imperial City. Ang Yuklan ay ganap na walang kapangyarihan sa harap nila. Uncle, isa lang siyang branch clan disciple. Kung papatayin natin siya, hindi titingnan ng Imperial City Dolan Clan ang bagay na ito. Ang mga mata ni Lucian ay kumislap na may bahid ng lamig. Hanggang ngayon, hindi niya makalimutan ang eksenang pinipilit ni Rey ang steamed bun na may bahid ng putik sa kanyang lalamunan. At saka, hinamon, natalo, at pinabagsak siya ni Rey ng malamig. Itinuring niya ang bagay na ito na isang malaking kahihiyan. Ang puot sa kanyang puso kay Rey ay mas mababa lamang sa kanyang puot kay Alvin. Samantala, ang ama ni Lucian, si Leon, ay nagsabi, sa mahinang boses, Lucian, huwag kang magpakatanga. Na si Rey ay maaaring hindi isinasaalang-alang ng Imperial City Dolan Clan noong nakaraan, ngunit ngayon na siya ay nakapasa sa pagsusulit sa Iron Blood Army's Genius Camp at nakuha ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy, ang kahulugan niya sa kanila ay ganap na naiiba. Maging ang Dolan Clan ng Imperial City ay magtutuon ng pansin sa pagpapalaki ng gayong figure. Kung ang ating Yuklan ay hawakan siya, ito ay magiging isang sakuna para sa ating Yuklan kapag nalaman ito ng Dolan Clan. Naiintindihan mo ba? Maaaring tingnan ng Yuklan ang Nag-Allen City Dolan Clan, ngunit ang Imperial City Dolan Clan, sa kabilang banda, ay napakalaki kumpara sa Yuklan. Pare, naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Lucian. Bagamat ang kanyang mga mata ay naglalabas pa rin ng layuning pumatay, alam niyang ang angkan ay hindi kukuha ng ganoong panganib para lamang sa kanya. Rey, ang swerte mo. Ano ang background ng Alvin na iyon? Tinitigan ni Lucian ang disipulo ng Yuklan na inatas ang mangalap ng impormasyon. Naalala niya ang nakakasakit na inscription na ginamit ni Alvin para patayin ang kanyang kapatid. Wala rin namang background ang Alvin na iyon, di ba? Bahagya siyang nabalisa sa kanyang puso.
Ang disipulo ng Yu-clan ay magalang na sumagot, Young Master Ziggy, na si Alvin ay walang anumang background. Siya ay isang disipulo lamang na may isa pang apelyido ng Nag-Allen City Lysander clan at di umano'y kahit isang branch family disciple lamang. Tito, kailangan mong maghiganti para sa kapatid ko. May agitated expression si Lucian habang nakatingin kay Diane. Wala pa akong narinig na ang Lysander clan ay may anumang uri ng background. At saka, ang Alvin na iyon ay isang disipulo lamang na may isa pang apelyido na nagmula sa isang branch family. Isa lang siyang bumpkin. Dahil pinatay niya si Henry, tiyak na dapat siyang mamatay. Ang mga mata ni Diane ay kumikislap at ang kanyang tono ay napuno ng mapagmataas na paraan. Patriarch. Samantala, muling nagsalita ang disipulo ng Yu-clan. 10 araw na ang nakalipas, nang dumating ako sa Nag-Allen City upang imbestigahan si Alvin, nalaman kong umalis siya sa Nag-Allen City sakay ng bagon 2 buwan na ang nakakaraan at patungo sa Imperial City. Sa pamamagitan ng kariton. Talagang marunong siyang mag-enjoy. Ngumisi si Lucian habang kumikislap ang kanyang mga mata na may layuning pumatay na tila kayang lumunin ang sinumang pinuntirya nito. Kuya, gusto kong maghiganti sa anak ko gamit ang sarili kong kamay. Tumingin si Leon kay Diane na may bahagyang galit na ekspresyon. Tumayo si Diane at determinadong nagsalita. Huwag kang mag-alala, pangalawang kapatid, dadalhin kita kaagad sa Grand Elder, at hihilingin ko sa Grand Elder na samahan ka sa paglalakbay na ito. Iisa lang ang daan na patungo sa Nag-Allen City hanggang sa Imperial City, at dahil naglalakbay siya sa pamamagitan ng bagon, hindi siya makakalayo. Madali mo siyang maabyutin sa pamamagitan ng pagsakay sa Fergana horses. Grand Elder. Biglang lumiwanag ang tingin ni Leon. Ang Grand Elder ng kanilang Yu-clan ay ang pang-apat na nascent soul stage powerhouse sa kanilang Yu-clan bukod sa 3 Supreme Elders. Ang pagkakaroon ng nascent soul stage powerhouse na kasama nila ay magbibigay daan sa kanilang paglalakbay na magkaroon ng tiyak na tagumpay. Pare, kilala ko si Alvin na iyon, kaya susunod ako. Si Lucian ay labis ding nabalisa, at ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak na parang bubuyog. Hindi pa nagsasalita si Leon nang pumayag na si Diane. Lucian, huwag kang mag-alala, maghahanda rin si Tito ng Fergana horse para sa iyo. Sa oras na iyon, ipakikita ko sa iyo kung paano maghiganti ang Grand Elder at ang iyong ama para sa iyong kapatid. Kahit na hanggang sa abot ng antas na kayang hulihin ng Grand Elder ang Alvin na iyon ng buhay at hayaan mong ikaw mismo ang humarap sa kanya. Salamat po Tito, salamat po Tito. Namula ang mukha ni Lucian. Ang pag-iisip tungkol sa kung paano malapit nang mamatay si Alvin sa kanyang mga kamay ay naging sanhi ng kanyang kalooban na maging nasa sabik hanggang sa punto kung saan siya ay hindi kumalma ng mahabang panahon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.